Yanshin, nakikiusap ako sa'yo, basta hindi mo ako iiwan. Ako'y makakaluhod at magmakaawa. Una, wag mo akong tawaging Yanshin. Nakakasuka ang pangalang iyan. Hindi ako pumayag na makasama ka. Ikaw ang laging nanggugulo. Ang posisyon mong general na manager, binigay ko na kay Hanye sa ating kumpanya. Ha, binigyan na kita ng 10 taon. Anong nagawa niya? Dahil lang ako ang mutya ni Yanshin. At ikaw ay reserba lang. Salamat sa 10 taong paggawa ng kasuotang pangkasal. Na pala, yung bato. Ano, baka naman. Tama ka. Yung bato na pinadonate ko sa'yo noon, para pala kay Hanye. Ngayon alam mo na, kailangan mo bang magpakulit? Hala, Yanshin, basta huwag mo akong iwan. Ibibigay ko ang buhay ko, Yanshin. Hindi yan sa'yo. Kaya mo bang ipaglaban yan? Pasensya na, nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tumahimik ka. Tumingin ka nga sa salamin, tingnan mo ang pangit mo. Anong mukha ang ipapakita mo? Sige, ate at hipag. Huwag niyo napansinin tong pangit na to. Bilisan na natin ang pag-alis. Yanshin. Umalis ka na. Yanshin. Fu Cheng. Ang posisyon sa Chengyuan Technology, naibigay ko na kay Hanye. Huwag mo na akong guluhin. Yanshin, alam mo namang mabuti, kung hindi sa 10 taon kong pagsisikap, na bangkarote na ang pamilya nyo. Ate, huwag mo siyang pakinggan. Pangatlong klase lang siyang programmer. Sumakay lang sa right trend. Kahit baboy kayang gawin yan. Yeah. Tignan natin kung kailan ka bibitaw. Yanshin. Yanshin, paano ako mabubuhay? E di mamatay ka na. Defibrillator, 200 joules. 10 taong pagsisikap, ito ang kapalit, gusto kong mabuhay. Binabati kita, Jifu. Matagumpay ang operasyon, kabilang ang vocal cord surgery at bone lengthening. Pangulong Qin. Ano ang palagay mo sa proposal ng proyektong ito? Medyo standard lang. Pero nasaan si Fu Cheng ng Chengyuan Technology? Bakit hindi siya dumating? Fu Cheng. Wala na siya. Na-optimize na ang kumpanya. Kulang siya sa karakter. Pangulong Shen, Smart City ng Jiangshui, ang bidding sa sistema ng konstruksyon. Magsisimula na ang bidding. Sa pagpapalit kay Fu Cheng ngayon. Pangulong Qin. Si Fu Cheng ay pang minor lang, project manager. Walang kinalaman sa mas malawak na plano. Ngayong nandito na si Hanye. May pepreserba ang proyekto. Sino sa industriya ang hindi nakakaalam? Si Fu Cheng ang puso ng Chengyuan Technology. Galing siya sa mahirap na kalagayan. Paano siya makakapantay sa 7 taon kong pag-aaral sa abroad? Siguro, di ko inakalang ganito kabadas ang leader ng pamilyang Shen. Diretsong tinanggal ang teknikal na puso. Magtutulungan ang ating dalawang kumpanya, gamit ang infrastruktura ng Shenkin Group, kasama ang teknolohiya ng Chengyuan, mataas na presisyong teknolohiya, ang bidding project sa Jiangsu City, halos sigurado na ito. Para makuha ang proyektong ito, na hindi nagawa ni Fu Cheng noon, ang ikatlong round ng pondo, sa kamay namin ni Hanye, madali.
Nandito na si Pangulo Chin at Pangulo Jiang. Binigyan pa ako ng USB drive. Ang proposal na ito. Pangulo Qin, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng ibang proposal? Ang ating kolaborasyon, ang prioridad ba ay umusad? Excuse me, kayong dalawa, ang negosasyon para sa kooperasyon. Sandali muna tayong mag-pause. Sino? Sino pa ba ang pwedeng maging ito? Ikaw, Hindi mo ako nakikilala. Ang dalawang ito ay, Shen Yangxin, tagapangulo ng Qingyuan Tech. ikaw, Hanye, pangulo at punong arkitekto. Kilalang kilala ko ang dalawang ito. Ikaw ay, yamang hindi mo naalala. E di hindi na kailangang magpakilala. Pangahas mong kinausap ako ng ganyan. Pangulo Qin, mas angkop ako kaysa sa Qingyuan Tech. Magsama sa Shenkin. Ikaw si Pangulo Jiang, di ba? Kawili-wili ang proposal mo. Mag-usap tayo. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Laban ito sa business protocol. Hindi ganito sa ibang bansa. Sino ka ba para magganyan? Isang walang kwentang lokal, pangahas na humarang sa akin. Isang international student ha, kung tunay kang magaling, bakit hindi ka nalang doon magtrabaho? Hindi ba mas maganda ang oportunidad doon? Umuwi para ipagyabang ang degree at mandaya. Ingat ka, baka hindi mo makayanan. huminahon ka. Ayoko talaga ng pananalita mo. Igalang naman si Hanye. Top student siya mula sa abroad. Nasa abroad ba tayo? Dito, teknolohiya lang ang mahalaga. Ang aking technical na proposal, pwedeng pag-aralan ni Pangulo Qin ng mabuti, siguradong masisiyahan kayo. May problema kaya? Huwag kang mag-alala. 7 taon akong nag-aral sa abroad. Sa maliit na lugar na Jiangsu City, ako ang technical na hadlang. Siya lang. Hindi siya karapat-dapat maging assistant ko. Maaasahan ang kolaborasyon. Ipaliwanag mo ang AI diffusion model sa proposal. Sa pamamagitan ng latent space diffusion para bawasan ang computational complexity, pwede nating pag-usapan mamaya. Pwede tayong mag-usap ng maluwag, nandito na yung dalawa. Ayoko nito. Totoo yan. Ihatid si Tagapangulo Shen. sige na. Pangulo Qin, talaga bang iwan mo kami sa Qingyuan Tech? Makikipagkolabora sa walang kwentang ito. Kapag kasama siya, ano pang hihilingin ninyo sa amin? Presidenteng Qin, bakit ka ganyang kumpiyansa? Mas mahusay ba siya sa Qingyuan Tech? CJ, hindi na ako magpapanggap pa. Makinig ka. Kung hindi dahil kay Fu Cheng, ikaw, Shen Yangxin, ang Qingyuan Tech, ay wawasakin ko. Grabe ang alam niya sa Qingyuan Tech. At ang trato ni Presidenteng Qin. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Siya ang kabit ni Presidenteng Qin. Ikaw si Presidenteng Jiang, di ba? Dapat mong malaman, walang kwenta ang pogi points. Teknolohiya ang batayan dito. Maaakit mo si Presidenteng Qin ngayon. Pero sa industriyang ito, wala kang kinabukasan. Sa mga susunod na araw, base sa alam ko, ang lalaking malapit kay Presidenteng Shen ay talo sa huli. Yanjin, tingnan mo to. Ito ang pundasyong itinayo ko para sa'yo. Ganon ba kahirap? Kung kaya mong makipag-ayos, kaya ng kahit sino, di ba? Ako na ang bahala dito. Ikaw magpatuloy sa trabaho. Hindi ka pa alis? Nag-aantay ka bang ihatid ka ni Presidenteng Qin? Ito ba ang hinahanap mo, ang iyong perpektong idol? Ano nang sinabi mo? Sige, mauna na kayo. Parang ayaw mong malaman nila ang totoong pagkatao mo. Pangulo Jiang na lang ba ang tawag ko? O Fu Cheng na lang? Hindi, karapat-dapat malaman yan. Nawala si Pangulo Fu ng 6 na buwan matapos maaksidente.
Pagbalik niya, nagbago hindi lang ang itsura, pati ugali niya ibang-iba na. Dati, sunod sa Niren ka kay Shen Yanjin, sinusunod mo lahat ng utos niya. Bulag siguro ako noon. CJ. Ngayong nakita mo na ang proposal. Tutulungan kita sa bidding. Kapalit. Tutulungan mo ako, makontrol ang Chenyuan Technology. Sige. Ayusin ko agad na maging espesyal na partner ng Shengqin Group ko, espesyal na project partner. President Qin, ang taas ng tiwala mo sa akin. Hindi ako yung tanggang Shen Yanjin. Sino ba sa Jiangshui ang hindi nakakaalam? Na ikaw, Fu Cheng, ang nagpabago sa maliit na kumpanya ni Shen Yanjin, mula bagsak, naging top 10 sa buong lungsod. Salamat sa pagkilala. Sana maging masaya ang pagtutulungan natin. Ate, kumusta ang meeting mo sa Shengqin? Ngayon, kung wala ang Shengqin, delikado ang bidding. Maapektuhan din ang pangatlong financing. Kapag bumagsak ang stocks, problema yan. May plano ka ba? Anong magagawa natin? Kung nandito lang si Fu Cheng, sasang-ayon ang Shengqin. Tama ka dyan. Anong pinagsasabi mo? Sino ba yang si Fu Cheng? Hindi naman kasing galing ni Hanye. Tama na yan. Akala mo ba na sayang lang ang abroad ko? Yanjin, huwag kang mag-alala. Marami akong koneksyon at paraan. Crisis, may proyekto akong magugustuhan mo. Hanye, ano ang ginagawa mo? Shen Yanjin, abangan mo. Crisis, proyektong katulad ng chat. Ikaw ang may hawak niyan, di ba? Ate, tiyak may plano na si Kuya Hanye. Hanye, ang kapal ng mukha mo. Yanjin, bakit ka galit? Dahil ba madumi sapatos mo, panasan ko na lang. Malinis na ngayon. Hindi ka nagalit, no? Tumulong lang naman ako. Ano bang problema? Pasensya na. Naging marami ang salita ko. Manager Mu, sa proyektong ito ng Smart City, sa pagtatayo ng sistema, ang bidding, salamat sa inyong pagtangkilik. Kahit pribadong bidding ito, patas at walang kinikilingan. Huwag kang mag-alala, Yanjin, hindi sayang ang aking pag-aaral sa abroad. Kahit wala si Shengqin, kaya ko pa rin kumuha ng pondo. Hanye, ang mga paraan mo, talagang naiiba sa iba. Ito ang aming bid document mula sa Chenyuan Technology. Chenyuan Technology pala. Pero bakit wala si Chief Fu? Tingnan mong mabuti. Ngayon, ako si Hanyi ang chief. Pasensya na, nagkakamali ako. Bakit laging binabanggit ang Chenyuan Technology? Laging siya ang pinag-uusapan. Ginagamit lang ako ni Fu Cheng para magyabang. Huwag mo nang banggitin pangalan niya sa akin. Basura lang siyang inayawan ng kumpanya. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan, hinaharangan mo ang daan. Ikaw na naman. Ano? Isang respetadong returnee chief na tulad mo, magpapakita ng karahasan? Baka naman dahil, mas maganda ang proposal ko. Tumahimik ka. Ilrakin, saksi ka dapat para sa akin. Sino ang unang nanapok? Sige na. Hanye, huwag kang padalos-dalos. Nandito rin si Skin para sa bidding. Siyempre. Mr. Chin, sa pagkakataong ito, papasok na ang Shengqin Group sa smart sector na may bagong tuklas. Malalaki ang mga pagsulong namin, wala kasing kalaban. Natatakot lang ako na ang Shengqin Group ay baka hindi manalo sa bidding at mawalan lang ng lahat. Masisira ang reputasyon mo sa Jiangshui City. Pustahan na lang kaya tayo. Ang matalo ay gagapang palabas ng lugar na ito nang nakaluhod, kasunduan. Si Immersion. Pinagplanuhan namin ni Hanye ang tender na ito.
Paano kami matatalo sa inyo? Postahan tayo. Hanga ako sa tiwala mo. Gumagawa ka lang ng sarili mong hukay. Shengqin Group, kailan ka pa naging ganito? Ito ang mga kumpanyang sasali sa bidding. Kumpleto na ang mga dokumento. Magsisimula na ang bidding. Tengfei Technology, 31 milyong yuan. Hanye, parang walang kumpanyang sasali ang may kakayahang tumapat sa atin. Walang makakatalo sa atin. Ang mga bagong teknolohiya ay mas naiintindihan ng katulad kong galing abroad. Lalo na't tumutulong ka pa sa akin. Kahit basurang dayuhan may nagkakalkal, nagbago na talaga ang mundo. Naiintindihan ako ni Engkin. May mga taong hindi talaga uunlad dito. Pagkatapos mag-abroad ng ilang taon, akala nila magiging successful na sila. Nang insulto ka pa sa akin. Kin, bilang boss, hindi ka dapat ganito kabatang mag-isip. Espesyal na hiner kong chief si Hanye. Mas magaling siya ng 100 beses kesa sa walang kwentang totoong tao. Hanggang ngayon, akala mo mas magaling siya sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Yanzin, pumasa ako. Tingnan mo, Qingbei University. Yanzin. Umalis ka na, wag mo akong istorbohin. Hanye, Dumating na ang acceptance letter mula Evergreen University. Pupunta ako abroad. ako. Yansin, kilala mo ako. Papunta ako abroad para sa'yo ang lahat. Hintayin mo ako. Fu Cheng. Huwag mong isipin na hindi ko malalaman ang mga pakana mo. Lumayo ka kay Yansin. Gusto ko lang siya, simple lang. Bukod pa riyan, isa rin ako sa pinakamagaling sa bansa, Qingbei. Ano naman kung King Bay? Hindi mo kayang pantayan si Hanye. Wala ka bang hiya? Umalis ka na. Huwag mo akong abalahin na magpaalam kay Hanye. Pero, diploma mill lang ang paaralan niya. Pwedeng makapasok sa pera lang. Walang kwenta iyon. Talagang talunan ka lang. Gulat ako. Wala kang pang-unawa. Naiinggit ka pa sa iba. Dapat mas pagbutihin mo ang sarili mo. Lalo ka lang maiinis ng mga tao. Pero, Umalis ka na nga. Hanye, naghihintay ako sa'yo. Ikaw lang ang maniniwala sa kanya. Paniniwalaan mo lahat ng sasabihin niya. Yangxin. Ano ba ang pakikipagkumpetensya mo sa kanya? Nakakababa ito ng iyong antas. Tayo naman ang magtataas. 38 milyon. May iba pang tinaas ang Zeus Heavy Industry. Bawasan mo ng kaunti. 34 na milyon. Magandang presyo iyan. Ginoong Shen, hindi ko pa naririnig ang input mo. 20 milyon. 20 milyon. Eksaktong 20 milyon ang tinaas ng Cheng Yuan Tech. Ang panahon ng konstruksyon ay 140 na araw. Salamat sa inyong pagtaas. Seryoso talaga ang Cheng Yuan Tech dito. Sino pa ang makakapantay nito? Palugi ang presyong ito. Sisira ito sa merkado. determinadong manalo ang Cheng Yuan ngayon. Shengqian. Kumpanyang nakakulong sa pangalawang klaseng lungsod. Isang lipas na sa panahon na kumpanya. Ang aking mga negosyong koneksyon, kumokonekta sa buong mundo. Ang pagtaas dito ay parang dimensionality reduction attack. Naiintindihan mo? Ang pagpili sa kanyang plano. At pagsuko sa proyekto ko kay Hanye. Mababaw ang iyong pananaw. Sabi niya maling-mali ang desisyon ko. Ano sa palagay mo? Hindi pa tapos ang pagtataasan. Siguradong sigurado ka ng manalo. Hindi ako natalo noon nandito si Fu Cheng. Lalo na ngayon, kasama ang mas magaling na Hanye ngayon. Kasalanan niya kung bakit nasayang ang oras mo kung ako pa rin ang namumuno sa Chengyuan Technology. Dito sa Jiangsu City, siguradong nakontrol na natin ang merkado ngayon. Talaga? Sa isang buwan, Chengyuan Group ay mapupunta sa pagkabangkarote. Sinasabi ko ito. Ang yabang ng baguhan sa Shengqin.
Sumusulong ang Cheng Yuan Technology nitong mga nakaraang taon, lalo na sa pundasyong itinayo ni Fu Cheng. Sa isang taon, makakapag-ipon na tayo. Di man lang makasabay sa pagbid, mag-isip pa kayo ng A. Lalo na't wala na si Fu Cheng sa Cheng Yuan. Sino si Fu Cheng? Malayo na ang narating ng Cheng Yuan Technology, di lang naman dahil sa kanya. Tama si Yang Xin. Ang aming bidding proposal ay ang pinakamaganda na. Hanggang ngayon mayabang ka pa. Ipapakita ko sa lahat ang isang magandang palabas. Tingnan natin ang batang ito. Paano siya gagapang palabas ng venue, gagapang sa tuhod? Mabuti. Saan galing itong pasaway na to? Nakala niya makakalaban niya ang Cheng Yuan Technology. Nay hindi namin yon naisip. Sa totoo lang, wala kaming AI smart channels nila, sumasabay lang sa bid. Hindi naman yon hindi patas. Walang imik. Takot. Kung tatanungin ako ni Kim Ju ngayon, mamaya, pag-usapan natin kung paano ka gagapang sa tuhod. Ji Jiang, anong iniisip mo? Matatalo tayo. Matalo. Shen Yangxin, wala siyang core technology para bawasan ang gastos. Sa huli, backup bidder lang siya. Cheng Yuan Technology, 20 milyon. May iba pang nagbid. Aking anunsyo, ang nanalo sa bidding ay, 0 milyon. nako, di ako nagkakamali, eksaktong 10 milyon ang bid ng Shengqin Group. 70 araw na konstruksyon. Imposible yan. Paano nangyari yun? Masayang pakikipagtulungan. Tapos na ang bidding phase. Q&A session na ngayon. May mga tanong ba ang? Seryoso akong nagdududa sa nilalaman ng bid ng Shengqin Group, hindi tugma sa aktwal na proyekto. Sa aspetong ito, may paliwanag ba ang Shengqin Group? Sobrang tipid sa gastos, kahit sa foreign channels pa, di bababa sa 20 milyon, 0 milyon lang ang bid nyo. Parang panlilinlang lang ito. Di ba? Bakit ang baba? Di ba mahal ang technology? O nanluloko lang kayo para kumita? Ako mismo ang kumakatawan sa Shengqin. Nag-aalok ng libreng serbisyo sa Jiangshui, lahat ng Y Solutions. May problema ba? Huwag na nating pag-usapan kung meron kayo ang ganitong teknolohiya. Kahit meron kayo, anong pakinabang nito sa inyo? May mga benepisyo rin ito. Basta ang Cheng Yuan. Walang kinalaman. Yan ang benepisyo. Mas lamang ba si Cheng Yuan sa'yo? O baka naman si Amit Kin? May gusto sa akin, Cheng Yuan? Sa bidding lang ako nakatuon. Pero teka, kapag nagmakaawa si Shen Yangxin, sa huli, yung paggapang na parteng yun, pwede pag-usapan. Talagang may bayaran kay Amit Kin ha? Pero sa ngayon, di pa nagsisimula ang evaluation. Ang resulta ay di pa sigurado. Hindi pa rin alam. Maliban na lang. May backup plan ka. Yangxin. Kausapin mo si Fu Cheng. Sabihin mo, kunin mo lahat ng live programs niya. Mas mababa ang offer namin kaysa sa inyo. Anong sinabi mo? Kontaken si Fu Cheng. Yang maliit na empleyado, na tinanggal nyo. Natanggal na si Fu Cheng. Gusto pa ni President Shen sa tech niya. Baka naman. Ayaw pa niyang pumayag. Karangalan pa niya yon. Bigyan mo siyang pagkakataong. Tutulungan ako, maiiyak yan. Kung di ako nag-aral abroad, di siya aangat sa Cheng Yuan. Di man siya kasing galing ko. Para talunin kayong lahat. Sobra-sobra siya. Fu Cheng, kinokontak na ba ni President Shen si Fu Cheng? Huwag mong sabihing nagsisisi siya. Nagsisisi sa ano? Tatawagan mo talaga siya ngayon? Umabot na tayo dito. Kung hindi tayo mananalo sa bidding, hindi tayo makakakuha ng financing, at kukulitin ako ng mga kasosyo, pipilitin at ilalagay sa blacklist. Nasasaktan ako. Yangxin, pasensya na. Nag-aalala lang ako sa'yo. Cheng Yuan, ang iyong pinaghirapan. Tawagan mo na siya. Gusto ko ring marinig ang sasabihin niya. Isang salita mula kay Yangxin. At gagapang siya papunta rito. Nakuha mo. Yangxin, hindi pa nga ako nakakasakay sa kotse. Kumpara sa napagkasunduan nating oras, 30 segundo kang huli, maglakad ka mag-isa. Yangxin, alam mo, nahuli ako dahil abala ako sa kontrata. Nagkamali ako, patawarin mo ako, okay?
Tanging mga talunan lang ang nagdadahilan. Yang Sen. Gusto ko ring marinig ang tawag na yon. Tingnan natin kung anong ideya mayroon si Fu Cheng. Walang wang. Wala kang ideya. Kung gaano kasunurin si Fu Cheng sa kanya. Narinig ko na rin ang kanyang sinasabing debosyon. Siya ang pinakatapat na aso ni President Shen. Ang Cheng Yuan na naging ganito ngayon, ay dahil sa kanyang pagsisikap, hindi niya hahayaang bumagsak ang Cheng Yuan. Kung nagpakita si Fu Cheng sa bidding ngayon, walang laban ang Shang Qin. Yang Xin, huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Para sa Cheng Yuan. Okay. Damn it, Fu Cheng. Palalagpasin ko to ngayon. Malapit nang tumawag ang telepono mo. Anong nangyayari? Sasagutin mo ba o hindi? Q&A na, may iba pa bang tanong? Anong problema kay Fu Cheng ngayon? Dati sinasagot niya ang tawag ko, sa loob ng 2 segundo. Fu Cheng, nasaan ka? Anong sa tingin mo? Bakit ikaw? Mukhang nagulat si Emerson. Kay gandang daya. Magsalita ka. Saan mo itinago si Fu Cheng? Nasaan ang may-ari ng telepono? Hindi mo ba siya nakikilala? Posible kayang kumampi sa'yo si Fu Cheng. Imposible yan. Sobrang close ba kayo ni Fu Cheng? Maghintay ka lang, Yang Xin. May iba pa bang contact info si Fu Cheng? Ipabatid niyo kaagad sa kanya. Umalis na nga ba si Fu Cheng? Huwag kayong tumunganga lang. Humanap kayo ng paraan para maabot si Fu Cheng. Kung matalo tayo sa bidding, tapos na. Hindi, wala na akong ibang contact niya. Anong silbi mo sa akin? Hanye, binabalaan kita. Huwag mong isisi sa akin ang mga kasalanan mo. Yang Xin, hindi ko iyon sinasadya. Q&A session, matatapos sa loob ng 2 minuto. May tumututol pa ba? May tumututol pa ba? Anong nangyayari? Si Fu Cheng ng Cheng Yuan Tech, nawala na ba siya? Mukhang kayang manalo ng Shang Qin Group. Mukhang kayang manalo ng Shang Qin Group. Tumahimik ang lahat. Sa tingin niyo ba mas magaling yang walang kwentang si Fu Cheng kaysa sa akin? Dagdag pa sa mga dokumento ng bid, nag-aalok din kami ng isang open source na intelihenteng modelo na nagkakahalaga ng 1 milyon. Sang-ayon, ibibigay ito sa mga hukom para beripikahin. Hanye, kung mayroon kang teknolohiyang ito, bakit hindi mo ito ipinakita sa simula pa lang? Hindi ako tulad ni Fu Cheng, na sip-sip at talunan. Saka, ang alas ko na ito ay medyo mahirap hawakan. Magsalita ka. Ginawa ko ito para ang kumpanya ay magkaroon ng mas malaking tubo. Saka, panalo na tayo. Ang kahilingan mula sa Cheng Yuan Technology. Ipapaalam ko sa mga hukom ang totoo. May tumututol pa ba? Kung wala, sa loob ng 3 minuto, magsisimula na ang bid ceiling. Fu Cheng. Ang open source na AI model na teknolohiya ay talagang nagkakahalaga ng 10 milyon. O higit pa. Dagdag pa sa kanilang teknolohiya. Ang aming bid ay hindi talaga sapat ang kompetensya. Sige, naintindihan ko. Pasensya na, lalabas lang ako para sagutin ang tawag. Lolo, ako si Xiaoju. Xiaoju, mukhang may problema sa proyekto ng pagbid sa sistema ng Jiangshui City. Tama pala si Lolo. Mahusay talagang manghula si Lolo. Tulad ng napag-usapan natin. Basta tutulong ang pamilyang Jin sa Beijing na makialam, at manalo sa bidding na ito. Payag ako na magpakasal ng napagkasunduan sa Beijing. Ayos yan, hintay lang tayo. Si Lolo Qin, di ba? Marahan siyang tumanggi. Ikin. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Fu Cheng, ano bang kalokohan to? Kung matalo tayo sa bid, lahat ng patentadong teknolohiya mo ay mapupunta ng libre sa grupo Shengqin. Tinutulungan kita. Gusto mong sirain ang sarili mo. Sabi ko na, hindi gagana tong plano na to. Tama na, wag na tayong magtalo. Tutulungan ako ng pamilyang Qin. Tutol ako. Walang tutol. Anong kalokohan yan? Huwag kang mag-alala, may plano akong reserba. Ano? Ang utang ko, ako mismo ang maniningil. Ang pangako ko sa'yo, tiyak kong tutuparin. Kung babalik ka sa Beijing,
Sino ang tutulong sa akin na pabagsakin ang Chengyuan Technology? May pagdududa pa ba ang grupo Shengqin? Wala. Sandali lang po tayong lahat. Magsisimula na ang mga hukom ng aktwal na pagsusuri sa mga bid at iaanunsyo ang nanalong kumpanya. Fu Cheng, sigurado ka dapat dito. Kung matalo ka sa bid, ikaw ang gagapang palabas ng nakaluhod, mawawala lahat sayo. Ang aking grupo Shengqin, kahit mawalan ng mukha, magkakaroon ng patent mong teknolohiya bilang kabayaran. President Qin, huwag mong kalimutan. Hindi pa ako natalo dati. Ngayon, tiyak na mananalo ako. Kung matalo ka o hindi, di ko alam. Pero alam kong, ang Chengyuan technology ko sa pamumuno ni Shen Yangxin, panalo mula 10 taon hanggang ngayon. Presidente Shen, ang galing mo. Pero, nagwawagi ba ang Chengyuan Technology dahil sa'yo? Ikaw, Yangxin, huwag mo pansinin ang ganyang maliit na karakter. Magsisimula na ang pag-evaluate ng bid. Marka ng bid ng Tianlang Company, markang C. huwag mong kalimutan ang pustahan natin. Pagdating ng panahon, ipapagapang kita ng nakaluhod. Marka ng bid ng grupo Shengqin. Marka ng bid ng Chengyuan Technology, S dagdag. Mabuti. Ang tunay na nagwagi, ay ang Chengyuan technology ko pa rin. Itong Open Source Intelligent Large Model Technology, ang Open Source Intelligent Large Model Technology, ay talagang mabigat. Natalo. Hindi pa tapos. Ang marka lang. Hindi magdidikta ng nagwagi. Isang hakbang pababa, sunod-sunod na. Kahit matigas ang ulo mo ngayon. Tiyak na matatalo ka. Pagkatapos ng pinal na pagsusuri ng mga hukom, ang nagwaging kumpanya ay masyado kang pabaya. Paano ito nangyari? Paano naman ito naging imposible? Ang resultang ito ay likas lamang. Anong ginawa mo? Meron talagang kalokohan na nangyari. Hinala ko, nagtulungan kayo ng Shengqin Group para dayain ang resulta. Hindi patas na labanan. Mr. Shen, bantayan ninyo ang inyong pananalita. Bilang pampublikong bangko sa Jiangshui, ang bidding na ito ay patas at makatarungan. Hindi namin tinatanggap ang pagdududa. Ang aming pagsusuri sa Chengyuan Technology, ang pinakamataas. Bakit silang, Shengqin Group ang nanalo? Eksakto, sa normal, ang pinakamataas ang dapat manalo. Baka may problema sa kanilang proposal. O may katiwalian ba talaga? Ang aming kumpanyang Chengyuan Technology ay may karapatang idemanda ang organizer. Naniniwala kaming lahat na hindi karapat-dapat manalo ang Shengqin Group. Bangko, ang Shengqin Group dapat magbayad sa amin lahat at magdaos ng bagong bidding. And with Qin, ito ay si Mr. Jiang. Maaari po ba kayong lumapit para magbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa proposal ng Shengqin Group? Lalong lumalala ang sitwasyon. CJ. Gusto malaman ng lahat kung bakit ang Shengqin ang nakakuha ng bid, di ba? Tama ba? Simpleng dahilan lang. Kasama sa bid namin, ang dagdag na dokumento, yung appendix na di ko binasa ng maigi. Si Fu Cheng, dating engineer ng Chengyuan Technology, ay naghain ng reklamo. Peke ang engineering ng Chengyuan. Walang kabatiran ang pondo. Shen Yangxin, aminin mo ba o hindi? hindi pwede. Hindi niya ako are-report. Gawa-gawa mo lang to. Sinadya mong siraan ako. Peke ba't paninirang to o hindi? Ni hindi mo alam ang katotohanan. Katawa-tawa, ipinagkanulo ni Fu Cheng si Yangxin. Alam mo ba, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa ipagkanulo si Yangxin. Hindi mo na ba siya pinatay? Yangxin, paano ako mabubuhay nang wala ka? Eh di mamatay ka. Mukhang. Inamin na ni President Shen. Wala na akong sasabihin pa. Tama pala ang hinala ko. Batiin natin ang Shengqin Group sa pagpanalo sa Jiangshui City Smart City Project. Ang resulta ng bidding ay i-anunsyo sa opisyal na website. Matagumpay po natapos ang bidding. Nasaan si Fu Cheng? Sino ang kailangan ng patay? Kung patay na siya, sino ang nagsumbong sa'yo? Bakit niya to ginawa sa akin? Kung magsusorry siya, pwede ko siyang
Bigyan ng second chance. Ikaw, karapat-dapat kang habulin si Fu Cheng. Bitawan mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang mali mo. Hindi ako nagkamali. Imposibleng mali ako. Alis na tayo, Yang Xin. Swerte lang nila to. Pag-alis mo. Sino ang magmamano? Ang matalo ay dapat gumapang palabas ng venue. Ikaw, Lumuhad ka. Ayaw mo ng tulong kung makaganti. Kailangan ba talagang maging ganito ka-brutal? Naging mag-partner naman tayo dati. Pinagalit mo siya. Kaya bawiin ko. Ang sinabi kong walang pakiramdam ka kay Cheng Yuan. Mula ngayon, lahat tungkol sa'yo, ibibigay ko sa kanya. Titingnan natin sa susunod. Hindi na ako makikialam, pero ngayon, papaluhudan kita. o kaya, paupuin natin si President Han na kinalulugdan mo. Hanye, Yang Xin, ang tunay na lalaki ilumuluhod sa ginto. anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong lumuhod, ikaw ang lumuhod. Pangako lang yon sa salita. May kontrata ba talaga? Hanye, bumalik ka. Pinili mo siya, hindi si Fu Cheng. Magaling talaga ang husay ni President Shen. Noong una, nagtiwala pa ako sa tulad ni Hanye. Napaalis ko si Fu Cheng. Madumi ang sapatos mo, no? Panasan ko na para sa'yo. Malinis na ngayon. Hindi ka nagalit, di ba? Paglilinis lang ng sapatos, wag na yung dramang yan. Anong tinatayo mo dyan? Ayaw mo pang lumuhad, gusto mo tulungan kita. Bakit ka aalis? Kaysa manood ng kalupitan niya. Mas mabuting pag-isipang mabuti ang merger plan natin. Ang gusto ko, buong Cheng Yuan Technology. Impossible. Pag nakita ko si Fu Cheng, maghanda kang matalo. Ginoong Chin, Nakuha mo ba yung maliit na kontrata? na-announce na ang mga nanalo. Sa kakayahan ni Xiaoju, hindi niya magagawa yon. Ikaw, siya sa atin mo yan. Alamin kung sino tumutulong sa kanya. Si Ginoong Chin pala. Xiaoju, kung di ka babalik sa Beijing para magpakasal, mahirapan si Lolo na protektahan ka. Dapat sa'yo ang yaman ng pamilyang Qin. Ginoong Chin, permahan po dito. Anong pinagkakaabalahan ni Fu Cheng? Buong araw ko siyang hindi nakita. Ginoong Chin, abala siya nitong mga nakaraan. Sa pagbili ng mga bonds ng Cheng Yuan, pumunta siya sa Cheng Yuan Technology para singilin. Naging pinakamalaking creditor ng Cheng Yuan. Magaling na stratehiya. Gusto kong makita kung paano magpapakatapang si Shen Yangtsen. Pangulong Shen, nahanap ko na. Ito ang ospital kung saan nagpagaling si Fu Cheng pagkatapos ng aksidente. Sige, maaari ka nang umalis. Fu Cheng, hahanapin kita. Basta't handa kang bumalik para tulungan ako. Hindi na kita pababayaan. Yang Xin, narito ang isang kasunduan. Kailangan mong pirmahan ito. Ate. Nabasa ko na ang mga dokumento. Walang problema. Kailangan mo lang pumirma rito. Hanye, nakita mo rin ito. Isinapawalang bahala lang na dokumento. Napirmahan ko na. Sige, may iba pa akong gagawin. Ikaw na ang bahala sa iba. Tapos na. Ngayon ikaw, Han Ye, ang pinakamalaking shareholder ng Cheng Yuan Technology. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ako ang pinakamataas na boss sa Cheng Yuan Technology. Kasunduan sa paglilipat ng shares. Gusto mong agawin ang shares ko. Nagpakasama ba ako sa'yo kahit kailan? Shen Yangtsin, sinasabi ko sa'yo. Natalo tayo sa bid. May utang akong paliwanag kay Crisis. Ang mga shares na ito ay pinakamalaking paggalang sa kanya. Hindi ba't para sa akin ka bumalik sa bansa? Paano mo ako tratuhin ng ganito? Ate. Akala mo lahat katulad ni Fu Cheng, tapat at devoted sa'yo. Sino samantala mo ba ang edad ko, o ang aking kahangalan? Walang hiya, kapatid kita. Paano ka makikipagsabuatan kay Hanye? Para pagtaksilan ako. Nang ahas ka pang manakit sa akin. Ako ang kapatid mo. Kailangan pa bang espesyal na araw para saktan kita?
Shen Yangtsen. Palagi kang nangunguna sa akin mula pagkabata. Lahat ng mayroon ka, gusto kong agawin. Hanye, tulungan mo akong gumanti. Hanye, maglalakas loob ka? Ano ang hindi ko kayang gawin? Hindi ako aso mo. Tigil. Gago ka na naman. Magpatayan kayong dalawa, wala akong pakialam. Ang mga utang na ito, dapat bayaran. Kung si Fu Cheng ang nandito, hindi niya ako pababayaan. Anong utang? At sino ka? Baguhan mula sa Shenkin Group. Siya nga. Sinira niya ang bid ko. Hindi namin tinatanggap ang mga aso ng Shengqin. Umalis ka. Sigurado ka bang ito ang ugali na ipapakita mo? Ako ang nagpautang dito. Ito ang mga natitirang utang ng Qingyuan Technology sa labas ng kumpanya. Lahat kayo may utang sa akin, panahon na para magbayad. Pangulong Shen. Hindi na ako Pangulong Shen. Wala na akong kapangyarihan sa kumpanya. Ang utang na ito. Wala kaming pera ngayon. Kapag meron na, talagang babayaran namin. Ano, kagalang-galang na Pangulong Han. Magdedeposito ka ba? Sabi ko walang pera. Kung hindi kami magbayad, ano ang gagawin mo? Pwede ring walang pera. 2 sampal, 1 utang ang katumbas. Ano sa palagay mo? Ikaw. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Hanye, hinampis niya ako. Duwag ka nang aapi ng mahina. Hinahampas mo ang babae. Kung may bayag ka, harapin mo ako. CJ, Talagang kayong dalawa, nararapat sa inyo ang parusa. tumigil ka. Makinig ka sa akin. Hindi kayang magbigay ng pera ng kumpanya. Kalimutan mo ang pagsingil ng utang. Sa huli, sa korte natin ito pag-usapan. Buwisit, mukhang lahat ng pera ng kumpanya, inilipat na ni Hanye. Hindi naman ganoon kagulo. Walang pera. Walang problema. Ang kasunduang pagpapalit ng utang sa equity. Basta ang equity ng Qingyuan Technology ay ipanagkakatiwala sa akin. Mabagsik talaga si President Qin. Gamit ang kalikutang ito. Ano ba talaga ang debt to equity? Ang ibig niyang sabihin, ang mga utang na hawak niya ay i-convert sa equity ng Qingyuan Technology. Pero huwag mong kalimutan, ang mga kondisyon sa debt to equity swap, kailangan ng pirma ng lahat ng shareholders. Pumapayag ka ba? Paano ako papayag kung hindi ako sinipa ng asno sa ulo? Ikaw, walang kuko ng asno dito, pagtiyagaan muna natin ito. Pumapayag ka ba? Papatayin kita. Kung ayaw mong pumayag, umalis ka. Hanye, nahampa ako niya bilang babae mo. Bakit ako may kapatid na tangang tulad mo? Nababaliw ka na ba? Tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis para arestuhin ako. Meron akong kopya ng iyo, mga dokumento sa iligal na paglipat ng assets, na ihaharap ko, nang hahamon ka sa akin. Makinig ka. Kahang mabilanggo ako, hindi kita palalampasin. Ibigay mo sa akin. Hindi ko maibibigay sa kanya. Hindi ka na shareholder ngayon. Sumasang-ayon ba si President Shen? Shen Yangtsin, huwag kang magpakatarantado. Kung hindi, magpapalit ng may-ari ang Qingyuan Technology. Shen Yangtsin, si President Shen, ikaw. Sumasang-ayon ka ba? Ako ang nagsalita para sa kanya, hindi siya sang-ayon. Sang-ayon. Nababaliw ka ba? Hindi pwedeng sumang-ayon. Basta sabihin mo kung nasaan si Fu Cheng. Pipirmahan ko agad ang mga dokumento. Ikaw. Tutuparin ko lahat ng kondisyon mo. Shen Yangtsin. Alam mo ba ang ginagawa mo? Lahat para kay Fu Cheng, ibebenta mo ba ang kumpanya? Ate, kung sisang-ayon ka, pagkakanulo ito sa pamilyang Shen. Paano mo ito ipagpapatunay sa akin? President Shen, nasa sayo ang pagpirma. Ano kung hindi ako pipirma? Meron lang akong ibang dokumento ng paglilipat ng shares na ibibigay kay General Han. Paano kung sa pangalan na ni Han ang Qingyuan Technology? Huwag kang sasang-ayon sa kanya, Yangtsin. Magtiwala ka sa akin, kahit akin ang Qingyuan. Pagtatrabahuhan kitang mabuti. Ate, hindi ka sisang-ayon, di ba? Pamilya naman tayo. Pamilya. Nakakatawa talaga yan. Pipirma siya. Kung maglakas loob kang pumirma, ibebenta ko ang trump card ng Qingyuan Technology sa isang malaking tao sa kapital. 10 taon akong nasa tabi niya. Walang nakakaintindi sa kanya ng tulad ko. Walang pagpapatawad sa pagtatraidor. Kung nandito si Fu Cheng, ano kaya ang gagawin niya?
Huwag Yangxin, sapat na ang Chenyuan sa ating dalawa. Tayo, itinuturing pa rin akong kalakal. Ang prinsipyo ko, Shen Yangxin ay, walang pang-unawa sa pagtatraidor. Desidido si President Shen. Ikaw si General Jiang, di ba? Maligayang pagdating sa Chenyuan. Salamat sa basbas mo, President Shen. Tumigil ka dyan. Ibinenta mo ang Cheng Yuan. Akala mo makakalayo ka. Nabili, hindi na akin ang Chenyuan. Hayaan nating magulo pa ang share structure. Ano ang masama doon? Magandang taktika. Nakikita kong bumibili ka ng oras para ibalik si Fu Cheng, para bawiin ang Chenyuan. Siyempre, alam ko na ngayon kung sino ang tunay na para sa akin. Nagtanong na ba si President Shen kay Fu Cheng? Hindi siya sasang-ayon. Sasang-ayon siya basta makikiusap ako. Talagang sasang-ayon siya. Hindi siya sasang-ayon. Talagang gagawin niya iyon. Fu Cheng, talagang hahanapin kita. Saan ka pupunta? Kailangan ko ng tulong. Palayasin ang lahat. Kunin ang buong kontrol sa Chenyuan. Hintayin mo ako. Chenyuan Technology. Ako si Fu Cheng, nakabalik na ako. Bumalik si Fu Cheng. Tulungan mo akong magayos ng buhok, bilis. Babayaran kita mamaya. Anong klaseng pabuya? Ikaw na lang ang magbigay sa akin. Binibini, konserbatibo lang talaga ako. Hindi ko talaga maintindihan. Tagapangasiwa Jiao, bakit ikaw ang nandito? Dati napakamarangal ninyo sa kabisera. Malayo ang awtoridad dito. Wala kang pakialam. Naiulat ko na talaga kay Panginoong Qin. Tagapangasiwa Jiao, bakit ka napadpad sa Jiangshui? Inutusan ako ni Panginoong Qin na iuwi ka sa kabisera para sa kasunduang kasal, at magmana ng bilyon-bilyong yaman. Sa palagay ko itong usapin, ay maaari pang pag-usapan. Kahit ako si Chinju, ay walang bilyon ng angkan Qin, makakalaya pa rin ako sa pera. Binibini. Kung hindi dahil sa tulong ng Angkan Qin, hindi magtatagal ang Shengqin Group. Kalokohan. Tumulong ba ang angkan Qin sa tender na ito? Lahat yun ay sa sarili kong kakayahan. Kakayahan mo? Binibini, mainam na magpaliwanag kayo. Sino ang lalaking kakadisconnect mo lang, at sumama ka na sa akin ng maayos? Hindi ako makakabalik. Nais kong manatili sa Jiangbei, may kasunduan na ako. Kasunduan? Kung hindi, kung maging matandang dalaga ako, sisi sayo. Huwag kang magpanggap, Binibini. Hindi maniniwala si Panginoong Qin sa dahilan mo. Maayos ang lahat, Presidente Qin. Anong ginagawa mo? Hoy Fu Cheng. Huminahon ka, huminahon. Ito ang tagapangasiwa ko. Hindi. Nagbibiro lang siya sa akin. Fu Cheng, anong magandang balita mayroon ka? Ginoong Qin, Chenyuan Technology, nakuha na namin ang kalahati nito. Siya pala yun. Tama, siya yung ipinakilala ko sa'yo, ang aking nobyo, Fu Cheng. Ikaw pala ang nobyo ng Binibini. Siyempre, magpapakuha kami ng prenup photos sa mga susunod na araw, tapos simpleng engagement party. Tama. Ginoong Qin, narinig niyo na lahat, may kataypan talaga ang dalaga. Asikasuhin mo itong lalaking to para sa akin. Lolo, gusto mo bang mabiyuda ang apo mo? Hoy, ikaw. Tama na. Mabuting tao si Fu Cheng. Kailangan ko nang umalis. Kailangan pa naming pumili ng wedding gown. Madaliin ninyong bumalik sa Maynila. Huwag niyong gambalain ang aming private time. Opo, Binibini. Hoy, teka. Sige na, alam ko ang gusto mong sabihin. 1,000,000. 2,000,000. 5,000,000, yun na ang pinakamataas. Wala yan sa kontrata natin. Isa ako sa mga tagapagmana ng angkan Qin sa Maynila. Maging nobyo mo ako.
1 buwan. Kunin ang Cheng Yuan. Sa totoo lang, pwede namang pag-usapan. Ayusin ko muna ang mga trabaho ko. Magpapa-engagement photos din tayo. Dahil wala ng arranged marriage. Tama na si Fu Cheng. Bakit hindi na lang magpakasal na lang talaga? Ginoong Chin, dumating na si Crisis na anak ng Angkan Zhang. Magandang araw Ginoong Chin, ako si Crisis. Ano ba talaga pangalan niya? Siya ba yung apo ng Angkan Zhang? Zhang Chenny, di ba? Si Chinye ang nagturo sa kanya ng leksyon. Nasa bahay ba si Chinjo? Pinapanta ako ng lolo ko para mag-propose ng kasal. Magpapakasal? Tama. Ito ang ospital, kung saan dinala si Fu Cheng. Magandang araw, ikaw ba? Kumusta? Gusto ko, ng medical records ni Fu Cheng. Nobya ako niya. Si Fu Cheng, di ba? Nasa akin ang mga dokumento. Narito siya. Paano nangyari ito? Kaliwa sa dibdib, bali sa 3 hanggang 5 tadyang. Tumagos ang buto sa balat, mabuti, nakaligtas pa siya. Kaya pala tinulungan niya ang Shenkin Group. Ako, ang dahilan ng kalagayan niya ngayon. Ay sila'y ang mga files pagkatapos, bawal ilkado ang mga dokumento. Ito ba ang numero niyang nakasulat dito? Oo, tama. Sino ang tumawag sa bagong numero niya? Fu Cheng. Alam kong ikaw to. Ako si Yang Xin. Gusto kong bumalik ka. Siya nga pala. Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka pa rin ba sa akin? Pagbabawian kita. Magbabayad. Hindi niya kailangan yun. Bakit nasa'yo ang cellphone ni Fu Cheng? Di mo nakilala boses ko. Chairman ng Shengqin Group, kasalukuyang nobya ni Fu Cheng, Chinju. Kasintahan. Kinju, huwag kang magbiro. Mahal ako ni Fu Cheng. Paano siya mapapasayo? Di mo ba alam? Ang matinding pagmamahal, nagdudulot ng matinding puot. Imposibleng ibigay mo to kay Fu Cheng. Sarili kong itatanong sa kanya. Kakatapos lang niyang mag-ehersisyo. Pagod na pagod siya at tulog na. Naiipit buhok ko. Imposible, nagsisinungaling ka. Payo ko'y sumuko ka na. Pumayag na si Fu Cheng magpa-picture kasama ko. Hindi ako naniniwala. Ilang taon na niya akong minahal. Paano siya madaling nagpalit ng pag-ibig? Siyempre mas mayaman ako sa'yo. Mas maganda kesa sa'yo, kung hindi siya bulag. Siguradong ako ang pipiliin niya. Ano ng problema? Wala. Nerserbo ko na ang studio para sa litrato. Tara na, samahan mo ako. Shen Yangtsen, ito ang kayamanang, iyong mismo ang iniwan. Sinong hindi ito kukunin? Nahanap mo ba ang lokasyon ni Kinju? Nasa 33 Kalyeng Kelly, ang bridal photo studio. Basta't nakatayo ako sa harap ni Fu Cheng, hindi ko paniniwala ang pipiliin ka niya. Ikaw lang ay, kasangkapan niyang. Para makalimutan ako. Fu Cheng, hindi ako naniniwalang matatanggihan mo. Akong nakasuot ng kasuotang pangkasal. Chin, dito po tayo. Fu Cheng, bilisan mo't sumunod ka. Kinju, talaga namang. Dinala mo si Fu Cheng dito. Sayang, agawin ko siyang muli. Ako si Shen Yangtsin, ang tunay niyang pag-ibig. Chin, dito po tayo. Ito ang mga estilo mula sa aming tindahan. Maaari po kayong pumili. Chin, ito ang pinakamahalagang damit sa aming tindahan. Ang malalim nitong neckline na V-shape ay puno ng 20 Austrian crystals. Kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Mukha itong klase at sopistikado. Susubukan ko itong isuot. Sige, pumunta na po kayo sa fitting room at maghintay. Dadalhin ko ito sa inyo sandali lang. Tara na. Fu Cheng,
Hintayin mo ako rito. Huwag kang aalis. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito lang ako naghihintay sa'yo. Presidente Chin, dito po tayo. Mapapaawang ka sa ganda ko. Muntik na akong mamatay sa susto. Presidente Shen, hirap kitain ng 200,000 na ito. Aalis na ako. Bakit ikaw? Presidente Shen, may kailangan po ba? Kinju, hindi ba? Kasama mo si Fu Cheng para magpa-wedding photos. Bakit ikaw? Sa pananamit mong ito, kitang-kita kong hinahanap mo si Fu Cheng. Para sa Cheng Yuan Technology. Ano kung, desidido na ako. Hindi mabubuhay ang Chengyuan Technology nang wala si Fu Cheng. Tama na. Wakasan na natin ang katawa-tawang sitwasyong ito. Basta't sabihin mo sa akin kung nasaan si Fu Cheng. Bibigyan kita ng 3 milyon. Shen Yanxin. Talaga bang hindi mo naintindihan o ayaw mo lang aminin? Anong pinagsasabi mo? Nandito mismo si Fu Cheng sa harap mo ngayon. Mas maganda parent pala tong isa. President Chin, may iba pang limited editions. Pwede niyo pong subukan lahat. Hindi na kailangan. Ang estilo nito, sakto lang sa mayanhing personalidad ni Fu Cheng. Naiintindihan ko siya. President Chin, tingnan niyo po mas maganda to. Subukan niyo na rin po. Sabi ko hindi na kailangan. Umalis ka nga. President Chin, ako po ay... Impossible. Si Fu Cheng ay 1.72 metro ang taas. Timbang niya ay 242 jin, 121 kilo. Maalala ko ng eksakto. Ang itsura niya mula pagkabata. Paano mo siya naging? Paano? Sa pagpapalit mo lang ng hitsura, akala mo hindi kita makikilala. Kung gusto mo akong pigilan, mag-isip ka naman ng mas magandang dahilan. Dahilan. Shen Yanxin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung dati pa lang ay mukha na siyang katulad mo. Paano ako hindi papayag sa kanya? Kaya dahil lang pangit siya at mataba, kahit gaano pa ang ibigay niya, karapat-dapat lang siyang umikot sa'yo, paulit-ulit, walang kahit kaunting damdamin. Wala pa akong wang dati. Pero ngayon alam ko na, ang ugali ay mas mahalaga sa pisikal na anyo. Sa huli, gusto mo lang akong makuha ulit, para gamitin ulit ako, yun lang. Huwag mo nang sabihing ikaw si Fu Cheng. Hindi ka pwedeng maging Fu Cheng. Sabihin mo kung nasaan siya. Tama na. Shen Yanxin, ito ang peklat ng pilitin mo akong magbigay ng bato kay Hanye. Hindi mo ba naalala ito? Hindi mo na rin ba ito naalala? Hindi totoo. Sabihin mo ang totoo. Kung ikaw si Fu Cheng, hindi ka tutulong kay Kinju. Minahal ako ni Fu Cheng. Mahal niya ako. Panasan ko para sa'yo, Yangsen, natanggap ako. Yangsen, pakiusap. Tingnan mo, Yangsen. Ito ang imperyo na itinayo ko para sa'yo. Sinabi ko na. Ang Fu Cheng na nagmamahal sa'yo ay matagal nang patay. Hindi ganoon. Hindi ganyan. Shen Yanxin, manggahas kang dayin ako. Fu Cheng. Ayaw mo na ba sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Fu Cheng, mahalin mo ulit ako. Pwede tayong magsimula ulit. Una, huwag mo akong tawaging Fu Cheng. Nakakasuka. Pangalawa, ikaw ang nagwanasak sa akin. Kitang-kita, mahal mo pa rin ako. Naalala mo pa, ang bawat salita kong sinabi. Fu Cheng, kapag nagkamali ka, wawakasan kita. Kahit patawarin kita, hindi pa hihintulutan ng lolo ko. Ano ba talaga ang gusto mo?
Kinju, Magpatuloy ka. Fu Cheng, wag mo siyang pansinin. Ayaw mo talagang bumitaw, ha? Fu Cheng, ako ang nobyo mo. Tama na yan, Kinju. Hindi ka pakikinggan ni Fu Cheng. mahal. Hindi lang tayo nagkaintindihan. Huwag kang magdrama. Fu Cheng, nakalimutan mo na ba talaga ang nakaraan natin? Shen Yangxin. Patay na ang dating Fu Cheng. Mahal. Tara na. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Magpa-picture tayo. Pictures. Siyempre, wedding pictures natin. Talaga. Hinahalikan mo na ako. Akala ko ayaw mo na. Mahal, nagkamali ako. Mabuti nalaman mo. Fu Cheng. Ayokong maniwala na nakalimutan mo na ako. 10 taon mo akong hinabol. Shen Yangxin. Nilinaw ko na. Ingatan mo ang sarili mo. Umalis na tayo. Fu Cheng. Kinju, hindi ako susuko. Mga bagong kasal, dito po tayo. Pinaglakbay mo pa ang pagbalik sa pamilyang Qin sa Shangjing para lang sa litratong ito. Tumatanda na. Sa litratong ito, mapapanatag na si Lolo. Hindi ko nasabi sa'yo, di ba? May bilyon-bilyong kayamanan. Akong mana. Babalik ako, para ibalik ang tama sa akin. Ang mga bagay ng pamilyang Qin, kahit ayaw ko, hindi ko hahayaang mapunta sa iba. Ginoong Chin. Sa tingin ko'y napamadali ang kasunduan ni Xiao Zhou. Nagpaimbestiga ako tungkol sa lalaking iyon. Maasikaso ka talaga, pero bakit ngayon pa, sa araw ng pag-uwi niya? May iba ka bang balak? Ginoong Chin, talas talaga ng pag-iisip ninyo. Ang mga pamilyang Zhang at Qin ay nagkasundo sa pagkakasal noong 20 taon ang nakalipas. Ako ang dapat pakasal kay Qinju. Binatang Zhang, 20 taon na ang lumipas. Ang usaping pagkakasundong iyon ay lasingang salitaan lamang. Hindi dapat seryosohin. Kasunduang pambata, wala sa pamilyang Qin ang nangangailangan yan. Ginoong Qin, masyadong madaldal ang iyong tagsibol. Si Butler Zhao ang nagpahayag ng nais kong sabihin. Zhang Chenny, bakit hindi ka na lang sa bahay mo manatili? Anong ginagawa mo rito? Nandito na po pala kayo, binibini. Mangyari lamang. Xiaoju, espesyal akong pumunta para salubungin ka. Ang drama ng mayayaman at makapangyarihan. Tunay ngang labanan ng pag-ibig ito. Lolo, ito ang nobyong sinasabi ko sa inyo. Ang aking kataypan, si Fu Cheng. Magandang araw, Ginoong Qin. Si Fu Cheng pala ito, malayong malayo sa katangian ko. Hindi basta-basta ang makakapasok dito. At hindi rin lahat ang pwedeng manatili sa pamilyang Qin. Zhang Chenny, hindi ka pa umaalis. Xiaoju, nananatili kang mapagpatawa. Ang tagal na rin ang huli nating pagkikita. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tama na. Anong gusto mong pag-usapan? Makikipag-usap ako sa'yo. Sino ka ba para manghimasok? Umalis ka na. Wala kang kinalaman dito. Ako ang nobyo ni Kinju. Ang magiging asawa niya. At kalahating may-ari ng pamilyang Qin. Bilang tagapagmana dito, karapatan kong kausapin ka. Hindi pa nga kayo opisyal na magkasintahan. Huwag kang magmalaki. Ang galing ng isang tao na bulag sa katotohanan. Ang isang galing sa hamak na pamilya, hindi talaga maalam sa patakaran dito. Nauunawaan ko naman. Dito sa Shangjing, si Fu Cheng ay makikilala lamang bilang kapareha kapag may opisyal na kasunduan na pinagtibay ng lahat ng angkan.
Panandalian lang ang relasyon ninyo ni Xiaoju. Huwag mo nang iseryoso. Ganito talaga ang sistema dito. Wala kang pakialam. Xiaoju. Nauuhaw na si Lolo. Maghain ka ng tsaa. Lolo. Sinisikil mo ba ako? Gawa ka ng 3 tasa. Isa para sa akin, isa para sa'yo, at isa para sa nobyo mong ito. 3. Walang problema. Pupunta na ako ngayon din. Ako na ang bahala. Medyo gasgas, pero diretsahan at epektibo. 60 milyon. Iwanan mo si Xiaoju. 60 milyon. Abot kaya pala. Malakas gumastos, ha? Buti naman alam mo ang lugar mo. Walang kahihiyan sa pagtanggap ng pera. Niloloko mo ba ako? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ako na ang gagawa. Binatang Ginoong Zhang. Ito. Hayaan ang mga kabataan sa kanilang usapan. Dapat silang mismo ang mag-ayos nito. Huwag kang pabibo pagkatapos ay paawa. Hay, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Huwag kang magpadalos-dalos. Xiaoju, Ibalik mo sa akin. ang ganda ng patalim na yan. Sayang sayo. Mahilig talaga magpasikat ang batang to. Fu Cheng, huwag kang walang utang na loob. Makinig ka. Ang Shanjing ay hindi maliit na bayan. Ang mayayaman sa mayayaman lang nagkakasal. Bagay na bagay kami ni Xiaoju. Mas mabuting sumuko ka na. Binigay ko na ang 60 milyon. Hindi ko isusuko ang 5 milyon pa. Hindi ko pababayaan si Xiaoju. Tunay ang pagmamahalan namin. Katarantaduhan ng pag-ibig. Ginoong Chin, huwag ka nang manood. Hindi ka ba natatakot magkalaban tayo? Sabi ko na, hayaan silang mag-ayos. Sa kanila ang desisyon. Ginoong Chin. Tigilan mo ang pagkahol parang aso. Ayaw mong matanggal. Ano? Taya tayo. Anong tayaan? Ito. Ano? Gusto mong ipagsapalaran ko ang buhay ko? Nakakatuwa. Kapag bumagsak ang barya, sisimula na tayo. Ang unang makakuha nito ang panalo. Sali ka ba? Bakit naman hindi? Ang matalo, aalis sa angkan ng Chin. Magsimula na tayo. Xiaozi, ang lakas ng loob mong lokohin ako kanina. Huwag kang magtaka kung lalabanan kita ng todo. Tigilang daldal. Tapusin na natin to. Magsimula na tayo. Ang mahuli, talo. Mukhang mas mabilis ako sa'yo. Ang talo talaga. Paumanhin. Natalo ka. Imposible yan. Ayon sa datos, programmer ka lang. Sinong nagsabing mahina ang mga programmer? Ang pagkiling sa puso ay parang bundok na matangkad. Ginoong Chin, aksidente lang to. Huwag mong dibdibin. Kunin mo ang puno ng inyong angkan. Kung tumanggi siya, sige. Pero ikaw, wala kang karapatan. Mukhang maayos naman ako. Dapat dagdagan sweldo ko. Nahain na ang tsaa. Nasiyahan ka ba? Sobrang saya ko. Binatang Zhang, hindi ka paalis? Butler, samahan mo siya. Binatang Zhang, dito po tayo. Di masama, Fu Cheng. Sabi ko sa'yo magaling akong pumili. Pero masyadong maliit ang Jiang Shui. Ayusin mo gamit mo. Ang negosyo ng Shengqin Group ay lilipat sa Shangjing City. Sige lolo, susunod ako sa'yo. Pero gawin muna natin ang kasunduan. Tapos na ang hamon na to, pero tungkol sa kasunduang ito, sinisikuhan ako ni Kinju. Wala na yatang tutol ngayon. Sa araw ng kasunduan, imbitahin ko buong angkan Chin. Kilalanin nila ang bagong puno ng angkan Chin. Lolo, hindi ba biglaan to? Ipapasa mo na agad ang angkanchin. Hindi sa'yo. Kay Fu Cheng. Ako. Kumpiyansa ka ba? Ibinibigay sa akin ni Ginoong Qin ang angkan, ang Shangjingkin family, parang umakyat ako sa langit. Lolo. Fu Cheng. Simula ngayon, sa iyo nakasalalay ang angkan Chin.
May appointment si Qin Ju ng Shengqin kay President Zhou para sa kontrata ng paglilipat ng industriya. Sige, dito po tayo. Parang kilala ko tong taong to. Excuse me po, Ginoong Fu. Maghintay po kayo dito sa tea room. Gusto makipag-usap ni President Zhou kay Ginoong Qin ng pribado tungkol sa kontrata. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, Ginoong Qin. Huwag kang mag-alala, tiwala ako kay President Zhou. Hintayin mo ako dito. Sige na. Bakit ka nandito? Nagustuhan mo ba? Sarilihin mo na lang yan, aalis na ako. Few, may problema akong hindi masolusyonan. Pwede mo ba akong turuan? Fu Cheng, ang galing mo talaga. Unang pwesto ka na naman ngayon. Sa totoo lang, madali lang yung mga quadratic equations. Makinig ka, tingnan mo, hanapin mo lang relasyon ng x at y, gumamit ka ng ratio. Madali na lang yan. Naiintindihan mo na ba? Hindi pa. Sige lang, subukan kong gawing mas simple. Shen Yangxin. Hanye, Yangtsen. Hindi mo pa tapos takdang aralin mo. Few, sagutin mo naman to para sa akin. Paalam. Bakit mo kasama yung pangit na mataba? Anong sinasabi mo? Gusto ko lang siyang pagawa ng takdang aralin ko. Paano ko babalikin si Fu Cheng? Ang tanong na to, ikaw lang makakasagot nito. Walang solusyon yung tanong mo. Bitawan mo ako. Fu Cheng, pag lumalapit ako sa'yo, namumula mukha mo at bumibilis tibok mo, di ba? Aminin mo, gusto mo ako. Shen Yangxin. Hindi na ako uling torpe mo. Iwan mo na ako. Hindi ako nananakit ng babae. Huwag mo akong subukan. Fu Cheng, ano bang kulang ko kay Qin? Mas maliit ba dede ko, o hindi ako kasing malandi? Kaya rin kitang pasayahin. Shen Yangxin, nawawala ka na ba sa sarili? Ang tagal nating magkasama di man lang tayo nagkantutan. Hindi ka nagsisisi. Kahit si President Shen ay nagpapakumbaba para gawin ang ganitong klase ng bagay. Fu Cheng, hindi na ako si President Shen. Ikaw na lang ang meron ako. Bumalik ka, tulungan mo akong maibalik si Cheng Yuan. Wala na akong kinalaman sa negosyo mo. Naghihintay pa rin si Qin Ju sa akin. Basta't babalik ka. Ako'y iyo na rin si Cheng Yuan. Shen Yangxin, wala kang pagsisisi. Takot ka lang talaga. Gagamitin mo ako para maibalik ang kumpanya mo. Hindi yun ang totoo. Fu Cheng, nagpakumbaba na ako ng ganito. Bakit di mo ako mapatawad? Tumatawag ang ex-lover mo. Hanye. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit niya ako tinatawagan? Fu Cheng, teka lang. Fu Cheng. Bakit ikaw? Hindi ka masaya makita ako. Umalis ka na. Naiintindihan ko na ngayon. Si Fu Cheng ang minamahal ko. Ganoon ba? Nakabihis ka ng ganito. Di mo pa rin napapanatili siya. Kawawang talo. Tumahimik ka, mababawi ko siya. Sige. Tutulungan kita. Ipakilala kita. Si Zhang Chenyi, tagapagmana ng Zhang Group. Dating nobyo ni Qin Ju. Gusto mong maibalik si Fu Cheng. Maaari kitang tulungan. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Galit lang si Fu Cheng ngayon. Basta't hindi ako susuko. Pagtityaga, 10 taon kanyang hinabol. Pero hindi ka naman napunta sa kanya, di ba? Bulag ako noon. Nabulag dahil sa'yo. Tama na, Shen Yangtsen. Ang engagement party ni na Fu Cheng at Qin Ju, sa 2 linggo na lang. Nauubos na ang oras mo. Ano? Ang bilis naman. Wala na kong oras para makipagtalo. Ang engagement party na to, huling pagkakataon mo na to. Maibalik natin si Fu Cheng. Bakit mo ako tutulungan? Simpleng dahilan. Si Fu Cheng ay iyo. Si Qin Ju ay akin. Shen Yangxin. Huli mo ng pagkakataon. Hindi siguro alam ni Qin Ju, napupunta rin si Shen Yangxin. Anong problema? Wala. Kamusta na ang pagpili? Siguro ito na. CJ, ipadala mo kay Muhan yan ang kopya. Si Muhan yan, hindi ba siya taga Jiangsu Bank? Bakit siya iimbitahan? Maliliit na sikreto.
Alalay mo na ako ngayon. Ang kapal mo. Magkasikreto sa ibang babae. Hindi. Kayong mga babae, sobrang laro nyo ngayon. Tayo. Ano sa tingin mo? Busog ka na ba? Di na kaya ng tiyan ko. Bago ang kasunduan, kailangan kong bumalik sa pamilyang Chin sa kabisera para maghanda. Laging tandaan mo. May asawa ka na. Hindi mo ba sinabing? Peke lang ang kasal natin. Peke man o hindi. Hindi mo ba alam? Oras na para bumalik sa kabisera. Fu Cheng. Nasa pamilyang Chin ako sa kabisera. Naghihintay na si sanduan mo ako. Kinju, ikaw ang bagong simula ko. Ibibigay ko ang pinakamagandang regalo bilang pamanang kasunduan. Hindi ba pinaalis si Chinju? Bakit bigla siyang bumalik? Eksakto. Biglang may kasunduan pa. Magbabago na ang pamilyang Chin. Walang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Fu Cheng. Nakuha niyang ligawin ang panganay na anak ng pamilyang Chin. Sino bang may pakialam sa pinanggalingan niya? Basta't hindi kami sang-ayon. Sa huli, kabit lang siya. P***ista si Chinju. Hindi lang siya bumalik. Nagdala pa ng lalaki para hatiin ang mana ng pamilya. Dapat akin to lahat. May dumating na mahalagang bisita. Sino yun? Nandito ako para sunduin si Kinju. Gusto mo bang pakasalan si Chinjo? Dapat mo munang lampasan ang aming mga Chin. Ito si. Ito si Chin Ershao. Pinakabatang anak ng sangay ng pamilyang Chin. At pinsan ni Miss Ju. Ikaw naman. Bilasan mo. Sa aming pamilyang Chin. Magpakilala ka. May masamang balak ka. Mga mahal na kaibigan at pamilya. Ako si Fu Cheng. Mula sa Jiangsu City. Isang ordinaryong programmer. Programmer. Saan kumpanya ka nagtatrabaho? Salamat sa kabutihan ni Xiaoju. Sa ngayon, nakatira sa bahay na asawa. Butler Zhao. Ang taong tulad mo. Karapat-dapat sa pamilyang Chin. Engagement party ng aming dalaga ngayon. Hindi kayo magkalapit sa estado. Kapag pinakasalan niya si Chin Ju, kahihiyan sa pamilyang Chin. Ayaw naming pumayag. Hindi kami sang-ayon. Kumpirmado, may masamang balak ka. Estado man o hindi, katanggap-tanggap man sa pamilya o hindi. Hindi kayo ang masusunod. Huwag kang magpanggap. Isang hamak na programmer ka lang. Ang taong tulad niya. Karapat-dapat sa pamilyang Chin. Hindi karapat-dapat maging manugang. Pangalawang Ginoo, ang engagement party ngayon ay aprobado ni Lord Chin. Matanda na si Lord Chin. Madaling malinlang. Narito ako para bantayan siya. Huwag ninyong galitin si Lord Chin. Hindi pwede. Paano magagalit si Lord Chin? Para sa isang dayuhan? Imposible. Sige, naintindihan ko. Akala nyo lang, walang kwentang tao ako. Sadyang humahamon, di ba? Sadyang humahamon ako. Ikaw ang may gawa. Nagpasipsip kay Xiaoju at Lord Chin. Eksakto. Hindi pa dumarating si Master Chin. Nakita na niya ang totoo mong ugali. Ikakansela ang engagement banquet. Dahil kay Kinju, kahit may dugtong tayong dugo, patawarin ko ang kalapastanganan nyo. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Ang mga kabataan ngayon. Kailangang turuan ng leksyon. Ikaw, pangalawang anak na walang estado. Magtuturo ka sa akin. Wala kang karapatang gumawa niyan.
Bitawan mo ako. Sasapatisin kita. Fu Cheng, wala kang respeto sa amin. Kahit sangay lang kami ng pamilya. Ikaw, isang dayuhan. Wala kang karapatang magkagulo. Ang angka ng Chin ay hindi lugar para sa manugang na tulad mo. Magmalaki rito. Umusag ka. Sino ba talaga ang mayabang? Ginoong Chin, ano talaga ang nangyari? Si Fu Cheng. Itong hampas lupa, hindi pa nakakapasok sa tarangkahan ng Chin. Nagsatsat pa sa piging. Pinagbuhatan pa ng kamay. Nakita ng lahat. Oo, saksi kaming lahat. Fu Cheng. Ano ang totoong nangyari? Pinahiya mo ako. Magbabayad ka nito. Ginoong Qin, nagtatanggol lang ako. Xiao Ju, ang pinili mo. Dapat malaman mo na ang totoo niyang ugali. Hindi siya karapat-dapat pansinin. Fu Cheng, magpaliwanag kang mabuti. Ako'y inuusig ng mga Qin. Xiao Ju. Takot sa maling mapapangasawa ang babae. Kung may hanap ka. Saan ka ng Chin ka pumili, kapantay mo, Tumahimik ka. Alam ko ang binabalak mo. ikaw. Fu Cheng, magsalita ka. Sino ang nanghamak sa iyo? Hindi ko siya patatawarin. Fu Cheng. Ako mismo ang pumili ng bagong puno ng Angkan Chin. Chin Ye. Huwag mong ipasa ang angkan sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo? Xiaoju, huwag kang mag-alala. Hindi ako ang klase ng taong titiisin ang pang-aapi ng walang laban. Ngayon, mayroon pa bang may tutol? Magsalita kayo. May mga hinaing ba? Wala. Kung wala, ipagpapatuloy ang kasunduan. Shinju, nakansela ang kasunduan ninyo ngayon. Handaan mo ang malaking red along inihanda ko para sa'yo. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Anong pakiramdam ng makapag-asawa ng libre? Walang bayad. Pero may dote akong inihanda. Hindi pa lang naipapadala. Ngayon ay ating welcomein, ang magkasintahan na ikakasal ngayon. Ilang taon na tayo pero hindi mo to nagawa. Hindi ka ba nagsisisi? Mali ito. Ang venue ng kasal ngayon. Ano ang nangyayari? Di ba Chin family ang dapat ikakasal? Bakit wala si Chinju? Malamang may pagkakamali. Sino si Shen Yangsen? Ako yon. Fu Cheng, talaga bang iiwan mo ako? Para pakasalan si Qin. Shen Yangxin, hanggang kailan ka gagawa ng gulo? Nagpapapansin ka? Fu Cheng. Si Qinju ang tunay na kabit. Narito si Shen Yangxin ngayon, para bigyan ka ng pagbabago. Kung may pag-iingat ka, dapat lumapit ka na. Hanye, anong kalokohan yan? Kailan pa ako naging kabit? Nahuli sa akto, no? Sabi ko ng masama yang si Fu Cheng. Si Fu Cheng pala ay manlalakot taksil. Ang Chin family pa ang nangunguna sa pang-api. Tama na. Manahimik kayong lahat. Fu Cheng. Magpaliwanag ka ng maayos. Kung hindi, alam mo na ang magagawa ko. Lolo, wala to kay Fu Cheng. Xiao Ju. Ang Chin family ay hindi karaniwang pamilya. Dapat mo yang intindihin. Xiao Ju. Magpakatao ka. Fu Cheng, alam ko, hindi kami kasing yaman ng Qin family. Pero, 10 taon tayong nagmahalan. Bumalik ka, pakasalan mo ako, may pagpipilian ka pa. Shen Yangxin, ang pagmamahal ko sa'yo ay natapos na nang operahan ka sa Yunai. Huwag mong ubusin ang huling pag-unawa ko para sa'yo.
Pero wala na ko nito. Mahal kita. Walang kinalaman to kay Cheng Yuan, o kanino man. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagpabago ng anyo si Fu Cheng para kumapit sa Qin family. Iniwan si Shen Yangxin para habulin si Qin Ju. Modernong trader ang klaseng to, galamay ng mayaman. Ito ang tunay niyang pagkatao. Pwede bang tanggapin ng Qin family ang ganitong klaseng lalaki? Hanye, kung magsasalita ka ng kung ano, itatapon kita sa dagat. Nagsisinungaling lang ako. Tignan niyo sa likod. Yangtsen, nakapasok ako. Tingnan mo, Qingbei University. Yangtsen. Umalis ka na, wag mo akong istorbohin. Ang pangit talaga nito. Ganito siya dati. Hindi ba't ito ang patunay ng katotohanan? Fu Cheng. Ang pangit-pangit mo talaga noon. Oo, kung malaman ito, paano mapaninindigan ng pamilya Qin? Tama. Shen Yangxin. Pinili mong tumayo kasama ni Hanye laban sa akin. Fu Cheng. Ayaw ko rin ito. Nangako si Zhang Tianyi. Natutulungan niya akong makabalik sa'yo. Gamit ang buong kapangyarihan ng pamilya Zhang. Fu Cheng. Gusto ko lang na bumalik ka sa tabi ko. Master Qin. Ano ng lakas ng loob mong hampasin ako? Sinabi ko na, huwag mong ubusin ang huling awa ko sa'yo. Bakit? Ako ang naglaan ng 10 taon sa'yo. Ako iyon. Shen Yangxin, hindi tayo naging tunay na magkasama. Tingnan mo, ito ang tunay niyang mukha. Hindi makilala ni Master Qin ang tama sa mali. Dapat siyang pakasalan. Baka naman ang pamilya Qin ay hindi rin makakilala ng tama. Hindi pwedeng pabayaan ni Master Qin si Xiao Ju. Hindi siya pwedeng pakasalan ito. Bulag at bingi ba kayong lahat? Sila ang nanggigipit, malinaw pa sa sikat ng araw. Xiao Ju. Wala kang muwang. Kaya naman naloko ka ng isang pulubing ito. Pero hindi kami papayag. Qin Muiang, tumahimik ka. Ikaw ang walang alam. Ipakikita ko sa inyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Isang manluloko ka na nagtatapon ng tao pagkatapos gamitin. Kaya mong gumawa, takot kang panagutan. Anong klaseng lalaki yan? Ay, nakalimutan ko. Wala ka ng isang bato. Hindi ka nga talaga lalaki. Hanye, tumahimik ka. Fu Cheng, pwede mo akong saktan, murahin, tatanggapin ko lahat. Basta't bumalik ka lang. Nakakadiri. Magsalita ka naman. Nanalo ka. Kung may bayag ka, harapin mo ako ng direkta. Ikaw. Anong sasabihin ko? Anong pakialam mo? Pasok ka. Para matuto siyang leksyon. Nang ahas siyang iwan ako. Shenshu. Anong ginagawa mo dito? Siyempre inimbita ako ni Fu Cheng. Shenshu. Nakababatang kapatid ni Shen Yangxin, ex-girlfriend ni Hanye. Narito para sabihin sa pamilyang Qin ang tunay na katotohanan. Shenshu, hindi dapat nandito. Kung hindi ako dumating, hindi ba't magagamit nyo lang yun? Fu Cheng, ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, kwento lang ito ng paghihiganti ng babaeng iniwan. Matapos iwan si Shenshu, lumapit siya sa akin para makipagsugal. Ngayon nandito siya para iligtas ang sitwasyon. Kung gusto mong sisihin si Hanye, sisihin mo. Iniwan niya ako para lamang makuha si Shen Yangtsen. Shenshu, ano ba ang gusto mo, babaeng baliw ka? Akala mo ba madali lang makipaghiwalay sa akin? Mapapatunayan kong si Fu Cheng at si Qin Ju ay inosente. Ikaw Hanye. Shen Yangtsen, at ang mastermind ng lahat ng ito, nandito kayo ngayon para sirain lahat. Hindi ko pa nakakalimutan ang pagtatrader mo at ni Shenshu noon. Pasok. Hindi pa rin kayo nagkakasundo. Umalis ka, walang silbi ka, hiwalayan na tayo. Anong ibig mong sabihin? Sa harap ni Yangxin, wala kang halaga, umalis ka na. Niloloko mo ako. Naniniwala na ako ngayon. CJ, pangako ko sa'yo. Hintayin mo lang ako. Maaring maantala ang hig-antay ko, pero darating yun. Kaya pala tila pa natag si Fu Cheng, kanina pa.
Fu Cheng, natalo ka. Dapat hindi ka nagtiwala kay Shenyan, o umasa pa. Ngayong araw, sinadya niyang sirain ka. Shen Yangxin. Pinagkanulo mo ang kaunting tiwalang natira sa'yo. Sa susunod, ako ay tutulungan si Shen Shu na bawiin ang buong Chengyuan. Baliw ka. Fu Cheng, hindi ganoon. Makinig ka sa paliwanag ko. Bitawan mo ako, asawa ko ito. Hindi ito ang totoo. Shen Shu. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ang tunay na masamang tao, pareho kayong masasama ni Shen Yangxin. Pangahas mo. Hampas lupa ka. Lolo, Palayasin ng mga lokong to. Sige, alisin nyo lahat dito. Pakiusap. Hindi pa tayo tapos. Hindi mo alam kung sino ang nilalaban mo. Shen Yangxin, gusto mo bang manatili rito at panoorin ang kasal namin? naman. Bigyan mo siya ng bangkito sa may pinto, tapos tawagin mo ang kusina, paglutuan siya ng adobong repolyo. Hayaan mo siyang kumain mag-isa. Ako si Chinju, palaging magiliw sa mga bisitang katulad mo. Sige, Fu Cheng, aalis na ako. Salamat sa Cheng Yuan mo. Tingnan mo ang kahihiyang ginawa mo. Hindi ko ibibigay ang negosyo sa Fu Cheng o mga Chin. Eh di kanino pa mapupunta? Panginoong Chin. Ang gusto lang namin ay kaligayahan ni Xiaoju. Kasalanan ni Fu Cheng dahil hindi nagpaliwanag. Nahilo si Lord Chin sa gulo. Yang dalawang tanga, ni simpleng trabaho di magawa, ngayon ako pa ang mag-ayos. Ikaw na naman. Zhang Chenny, bakit ka nandito? Lord Chin. Maging malinaw tayo. Kahit ano pa man, ikakasal si Chinju sa angkan ng Zhang. Ngayon, ipadala na ang mga pamamanhiko ko. Ito ang aking sinseridad. Yang walang kwentang Fu Cheng. Ano ba ang maiaambag niya sa pamilyang Chin? Zhang Chenny, maging alam mo ang iyong lugar. Dapat malaman ng tao ang kanilang estado. Estado. Ako si Zhang Chenny, ngayon ay kumakatawan sa buong angkan Zhang. Nakababatang kinatawan ni Ginoong Zhang, para ito sa pamilya, hindi sa isang tao. Lord Chin, hindi mo naman gustong isangkat ang buong Chin, sa kapahamakan mo, di ba? Nagbabalak para lang mapasa kanila ang angkan. Karapat dapat ba yan? Chinju. Huwag kang magpakalabis sa sarili. Ang alyansang ito ay para sa interes ng pamilya. Wala kang ambag. Bilang prominenteng pamilya sa kabisera. Unang priority ang pamilya, hindi ba? Aminado ako sa mga sinasabi mo. Pero pagdating sa interes, nakakadiring tao ka. Tawagin mo ako kung anuman, sigaw ka pa. Wala akong pakialam. Kami pong mga kabataan ng Angkanzang ay may pagkaunawa sa dignidad. Ang interes ng pamilya ay hindi dapat masunod sa damdamin. Tingnan muna natin. Mga panregalo at kondisyon ni Binata Zhang. Qin Shuyang, masyado kang mabait, Lord Qin. Nagkakaisa ang pamilyang Qin. Ang apektado ay lahat. Kung may mas magandang alok kaysa kay Fu Cheng, bakit hindi yon ang unahin? Kung si Fu Cheng ay hindi makakumbinsi ngayon, ang pamilyang Qin sa kanyang kamay ay magiging hungkag na lang. Lolo, ako. Lord Qin, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibigyan. Mapagbigay talaga si Binata Zhang. Ngunit, sa tingin mo ba talaga, ang benepisyong dala mo sa pamilyang Qin ay higit pa sa akin? Kalakal mo yan, Hanye. Basahin mo. Salyapi na 1 bilyon. 30% tubo sa pagbabarko. 300 ektaryang lupang pabahayan. Ang lahat ng ito ay magiging joint venture ng mga Qin at Zhang. Merong mga antigong alahas. Mga mumunting bagay lang ito. Nagkakahalaga ng 300 milyon. Nasiyahan na ba kayo? Lubos ang kasiyahan. Tunay na yaman ng isang kilalang angkan. Ano ba ang dala mo sa pamilyang Qin? Isa ka lang bang palamunin? Ang pamilyang Qin ay may sariling yaman. Hindi namin kailangan ng kanyang dala. Huwag kang mag-alala, Xiaoju. Ang aking dala sa pamilyang Qin ay mas magandang panregalo kaysa rito. Ikaw. Ngayon, bukod sa iyo, wala kaming nakikitang iba. Fu Cheng. Hindi mo kailangang mag-alala. Basta gusto ni Xiaoju. Ako ang sasagip sa iyo. Fu Cheng, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Huwag kang maging sagabal dito, umalis ka na. Darating ang mga tao ko sa 20 segundo. Hindi mo ibig sabihin na may dala ka ring panregalo? Meron ba siya?
Fu Cheng, tumigil ka na sa pagpapanggap. Tungkol kay Shenshu, aminado ako sa pagkakamali ko. Pero ang kakayahan mo ay hindi naman talaga magaling. Fu Cheng. Hindi ko kailangang intindihin ang mga ito. Huwag kang mag-alala, Xiaoju. Ang dignidad na nawala sa atin, babawin ko para sa'yo. Kung sabihin kong ito ay totoo, totoo ito. Fu Cheng, programmer ka lang. Utang pa ang plastic surgery mo. Kung hindi dahil kay Chinju, wala kang karapatang makausap ako. Saan nang gagaling ang yabag na yan? Sige na, subukan nating magsugal ulit. Anong karapatan mong makipagsapalaran sa akin, tulad mong hamak na tao? Kahit 3 buhay pa ang ibigay sa'yo. Hindi mo aabutin ng aking antas, ang pagitan natin, parang langit at lupa. Jiangshui City, simuhan yan, para kay Fu Cheng, ang kahilingan ni Mr. Fu. Ipinagkakaloob kay Ginoong Fu Cheng, ang medalya sa kontribusyon sa teknolohiya, bilang kasunduang pambihis. Naway magkaisa ang mga angkan Qin at Jiang. Hindi ako nagkakamali ng narinig, di ba? 100 bilyong kontrata, Fu Cheng, hindi ka nagbibiro, di ba? Mukha ba akong nagbibiro? Impossible ito. Itong walang kwenta. Paano nagkaroon ng ganitong malaking kakayahan? Alam mo ba ang halaga ng 100 bilyon? Kahit ang angkan namin di makakagawa niyan. Ganito kalaking halaga. Basura ay nananatiling basura. Di marunong magkunwari. Ano ba ang makatwirang halaga? Sobra ba ito para sa high-tech? Para kay Ginoong Fu Cheng, maliit na halaga lang ito para sa'yo ngayon. Sino sa lungsod ang di nakakakilala sa'yo? Sino ba talaga si Muhan yan? Isang simpleng bank manager. Anong karapatan niya? Napag-usapan ng 100 bilyong kontrata. 100 bilyon. 100 bilyon. Alam mo ba kung ano ang 100 bilyon? Ang ibig sabihin sa merkado, kung meron ka talagang kakayahan, bakit ngayon ka lang sumikat? Di ko inasahang magkakamali ako ng husga. Maingat pala si Fu Cheng. Ito pala ang pamana para sa angkan Qin. At kasunduan para kay Qinju. Pamana ang tawag mo dito. Aking mahal. Lahat ito ay para sa'yo. Katarantaduhan. Ang kan namin ay may 100 taong pamana. Ikaw na probinsyano. Manggahas sumagot sa akin. Di mo alam ang lugar mo. Lumabas ka, lumabas ka. Tama na yan. Sasabihin ninyong peke ito. Peke rin ba ang aprobadong dokumentong ito? Peke rin ba? Aprobasyon sa AI Smart Program. 38 lungsod ang nag-apply. Liham ng intensyon para sa konstruksyon. Fu Cheng, hindi ako makapaniwala, nakakuha ng maraming malalaking proyekto. Totoo pala ito. Paano kayang isang tao lang ang hahawak sa lahat ng ito? Ako si Fu Cheng, isang hamak na programmer. Ngunit ang teknolohiya, ang pinakamodernong produktibidad, kahit pagpagin ng puno may saysay. Kayong mga gintong insekto, di maintindihan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ganito na ba kagaling ang AI niya? Akala ko. Walang kwenta itong lahat. Binatang Zhang, $1 bilyong na tseke. Katawa-tawa. 300 ektaryang lupa. Katawa-tawa, mga ginto at alahas na walang kwenta. Zhang Chenyi, sabi ko sa'yo matatalo ka talaga. Fu Cheng. Di ko inasahan ang ginawa mo sa likod. Pagkamatay, ganap na pagbabago. Dapat mas masaklaw ang gawain mo. Ha ha ha. Ako mula sa angkan Qin, di inasahan ang magkaroon ng ganitong kapalaran na sumabay sa uso. Ang angkan Qin, nasiyahan ba kayo sa pamana? Nasiyahan, nasiyahan. Fu Cheng, swerte mo ngayon. Kahit maging leader ka ng angkan Qin, di magiging madali ang mga susunod. Sino ba ang akala ng mga Zhang? Pag-isipan pa natin ang pakikipagtulungan. Ikaw, Bakit di ka na umalis? Ang pangalan ng mga Zhang, sinira mo ng lubusan, walang kwenta. kailangan pa bang ipaalala sa'yo? Nasiyahan ka. Nasiyahan. Espesyal na ulat mula Dongguo News. Mga obserbasyon sa benepisyo ng pag-unlad ng teknolohiyang AI. Minamahal na mga manunood. Sa pagpasok ng huling taon, ng plano sa pag-unlad ng AI, umabot na sa 13.1 trilyong yuan. Ang pangunahing industriya ng AI ng China, 400% na pagtaas mula 2024. Ang revolusyong ito na pinapatakbo ng mga algorithm, at pinapagana ng data, ay nagaganap sa Qin's technology. Kinatawan ng mga bagong teknolohiya, sa ilalim ni Fu Cheng, ay sumisigla. Ayon sa Yita Deduction, 60% ng trabaho ng mga manggagawa ay walang direksyon na galaw lamang. Makinig kayong lahat. Ang mahabang pulong na ito.
ay tungkol sa paglilipat at pagkontrata sa 30 negosyo ng Angkan Chin. Tama ba? Akala nyo hindi namin alam? Kung alam nyo pala, sumunod kayo sa kasalukuyang plano ng kumpanya, batay sa inilabas na milestones. Gayunman, sino ang sumasang-ayon at tutol? Tutol ako. Tingnan mo ang iyong name tag. Ikaw ang technical director, di ba? Fu Cheng. Huwag isipin na dahil lang ginawa ka ni Master Chin, na pinuno ng pamilya Chin, ay mabibighani kami. Isang parachute appointed director na tulad mo, walang alam sa mga bagay-bagay. Mabuti. Opisyal kong ipinapaalam sa'yo na ikaw ay tinanggal na. Ikaw. Mayroon pa bang may tutol? Noong maupo si Fu Cheng, bigla niyang ipinatupad ang mga radikal na hakbang. Hindi ba ito masyadong marahas? Ito ay hindi patas. Hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi mo ako pwedeng tanggalin ng basta-basta. Fu Cheng, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Bakit dapat tanggalin ng technical director? Dahil lang sa pagtutol? Gusto mo siyang tanggalin? Wala kang karapatang gawin yan. Hindi ikaw ang magdidikta ng aking mga karapatan. Ito ay ibinigay sa akin ni Master Qin. Desisyon ni President Fu ito. Walang pasubali ang aking suporta. Xiao Ju. Kayong dalawa ni Fu Cheng ay masyadong bata pa. Sa family-run business na tulad ng pamilya Chin, hindi nyo kaya ang ganitong klaseng pamamahala. Hindi nyo ito mapapamahalaan. Pakinggan nyo ang payo ko. Huwag nyo nang ipilit ito. Maging alisto kayo sa inyong mga posisyon. Bukod pa rito, ang huling quarterly financial report ay nagpapakita ng pagbagsak ng profit margins. Kailangan ng malalim na optimisasyon at reforma ang grupo. Magkakaroon ng malawakang pagbabago sa pamumuno. Kalokohan yan. Bago ka dumating, maayos ang takbo ng pamilya Chin. Wala akong nakitang problema sa kumpanya. Ibig mong sabihin, sobrang kumpidensya mo. Siyempre. Fu Cheng. Hayaan mong linawin ko sa'yo. Akala mo kontrolado mo na ang lahat? Mag-ingat ka, baka sa huli wala ka nang makontrol. Qin Shuyang, bantayan mo ang iyong asal. May mali ba akong nasabi? Mag-focus ka na lang sa technical work mo. Huwag kang makisali sa pamamahala. Ang bagong opisyal palaging nagtatanggal ng mga veteran. Walang katuturan iyan. Pagkatapos ng ilang taon, wala man kaming malaking naabot pero nagsumikap kami at tatanggalin mo lang kami ng basta-basta, hindi ka ba natatakot mawalan kami ng loob? Sinabi ko na ito ay desisyon. Hindi ito resolution. Hindi ako sang-ayon. Ikaw ang financial director, di ba? Opisyal kong inaabisuhan na ikaw rin ay tinanggal na. Nagtatarantado ka na. Ano? Sa tingin mo hindi ako makatuwiran? Sasabihin ko sa'yo. Wala kang basehan na paratang. Mag-ingat ka, o i-report kita. Second young master, ipagtanggol mo kami. Fu Cheng, ang pagtanggap ng dalawang direktor ng sabay ay talagang masyadong radikal. Kahit na ang Lai, ang pwedeng humawak ng warehousing tasks. Matindi ang pagtutol ng technical director, ang automated warehousing, ay nagdulot sa kumpanya ng 230 milyon na dagdag sa logistics costs. Ito mismo ang kita ng kumpanya ng kanyang pinsan. Alam mo ba ito? Hindi. Meron man o wala. Kahit na ito ay totoo, ito ay para sa karagdagang trabaho ng mga manggagawa. Sa tingin ko siya ay nagtanggol lang sa kanyang pinsan. Paulit-ulit siyang gumagamit ng datos. Fu Cheng, araw-araw mong binabanggit ang datos. Pero mayroon ka bang ebidensya nito? Maaari mo ba itong ibigay? Tama, mayroon ka bang ebidensya? Nagdodahilan ka lang. Sinusubukan mong puksain ang angka ng Chin, at agawin ng kumpanya ng pamilyang Chin, Xiao Ju. Pinapanood ang isang dayuhan, na nagsisisi sa amin. Fu Cheng, tapusin na natin ito ngayon. Hindi ka naniniwala sa akin. Ang sobrang tigas ay nagdudulot ng pagkabali. Fu Cheng, mag-sorry ka sa amin, saka natin palalampasin ito. Mag-ingat ka, baka sabay-sabay ka naming kalabanin. Tungkol sa pagsusorry, dinungisan mo ang dignidad ko. Gusto kong kumain sa pamilyang Chin. Pag-usapan natin yan pag tumubo na ang buhok. Mahirap na sitwasyon mo ngayon, di ba? Kayong mga veterano talaga. Hinding-hindi ka iyak hanggat walang kabaong. CJ, ipakita mo. Mabuti ang plano. Mahusay ang inyong lahat. Paano ito nangyari? Akala ko'y naging maingat ako. Walang pader na hindi tinatagos ng hangin. Papel lang ang inyong mga pader. Isang timbalang at babagsak. Bakit ang pabaya ng walang kwentang ito? Dati na kitang tinanggal. Para hindi mapahiya ang Angkan Qin. O gusto mong bumalik sa kulungan? Ginoong Fu.
Nagulumihanan ako noon. Kalihim Liu, Pangulo, kayo ang masusunod. samahan niyo siyang lumabas. Iwanan natin kay Master Qin. Ginoong Fu. Makinig kayo sa paliwanag ko. Huwag ninyo akong pilitin kay Master Qin. Ginoong Fu. Ganito pala ang siye, may sasabihin siya. Hindi, ang talino't kapangyarihan ni Presidente Fu. Bata pa't may potensyal. Sa hinaharap ay tiyak kong susundin ang bawat utos ni Presidente Fu. Tama na, Fu Cheng. Sa tingin mo sapat na ito? Akala mo gagana ang mga daya mong ito? Makinig ka, hindi ako sang-ayon. Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Sabihin ko sa'yo. Kasapi rin ako ng Lupon, isa ring shareholder. Tigilan niyo akong tawagan, alam kong ganoon ka. Ngunit ang iyong bigat lamang. Sa tingin mo sapat na yon? Akala mo mag-isa lang ako? Ang mga sangay ng Angkan Chin. Gusto nyo ba talagang sundin ng isang dayuhang biglang itinalaga? Qin Muyang, nakikita mo pa ba ako, Qin Ju? Gamitin natin ang susunod na proyekto. Magpustahan tayo. Ang matalo ay aalis sa Angkan Chin. Palagi kong inakala na wala kang prinsipyo at oportunista. May lakas ka rin pala ng loob. Sino ang tinatawag mong duwag? Ano, natatakot ka na? Qin Shuyang, ayusin mo ang ugali mo. Asawa ko siya, manugang siya ng Angkan Chin, pangulo rin siya ng Qin Corporation. Nahubad na ang maskara. Ano pang ugali ang kailangan? Tama ba? Eksakto. Bihira kitang makitang matapang. Tatanggapin ko ang pustahang proyekto. Fu Cheng, nawawala ka na ba sa isip? Hindi natin ito kailangan. Makipagpustahan sa kanya, lahat ng kumpanya ng Angkan Chin. Sa atin talaga ang mga ito. Tapusin natin ang lahat ng sabay. Magandang pagkakataon ito para linisin ang mga salot sa loob. Sino ang tinatawag mong salot? Nakikita-kita, manugang. Gusto mong samantalahin ang Angkan Chin. Ang karapat-dapat ay angat. Nasa kamay ko ang Angkan Chin. Saka lamang tayo asenso. Fu Cheng, padalos-dalos ka. Kung ganoon, dito ka na lang. Magpakasasa ka sa pangarap mong kontrolin ang Angkan Chin. Umalis na tayo. Fu Cheng, naiintindihan mo ba talaga ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, aking asawa. Nauunawaan ko, tayong dalawa ngayon, pangalan lang ang ating pamumuno sa Angkan Chin. Ngunit sa loob ay marami pa ring mga suway na tao. Hindi natin madaliin ang reforma at pag-ayos. Dagdag pa rito, ang susunod na proyekto ay pakikipagtulungan sa Angkanzang. Sa puntong ito, ang pagsali sa tayaan, walang pakinabang para sayo. Pahinga ay pahinga. Trabaho ay trabaho. Mas nauunawaan ito ng pamilyang Zhang kaysa sa atin. Ibig mong sabihin, Ang kumpanya ni Old Master Qin ay nalulugi. Nabangkarote na? Paano posible yun? Si Fu Cheng at Qin Shuyang ay nagkagalit na. Eh di wala tayong dapat ikabahala. Linisin muna ang bahay bago mag-anyaya ng bisita. Si Fu Cheng, tama ang ginagawa niya. Pumirma sila ng kasunduang tayaan. Ang tayaan ay sa proyektong ito sa pamilyang Zhang. Ang matalo ay tatanggalin sa Qin Group. Huwag ninyo maliitin si Fu Cheng. Ang larong tayaan na ito, marami pang mangyayari. Mukhang pagkakataon para muling bumangon ang Qin family. Nakasalalay kay Fu Cheng. Sa batang to nakasalalay. Eh si Zhang Chenyi, babalaan ba natin ang pamilyang Zhang? Huwag, hindi naman mangmang ang Zhang family. Hindi sila mga tanga. Si Zhang Chenyi, naging piyon na siya. Ginoong Zhang, dumating na ang mga Qin family. Ipapaalam ko kay chairman. Nauunawaan ko ang mga intensyon mo. Ito ang kontrata para sa proyektong pampamahalaan. Nagkakahalaga ng halos 500 milyon. 500 milyon? Hindi sapat. Ang dala ko ngayon ay kontratang nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ano? 5 bilyon. Malaking hakbang ito ni Jifu. Iba ito sa nabalitaan ko, medyo may kaibahan. Maliit na usapan, walang saysay sa amin. Walang dignidad sa negosyo, bigla ang pagtaas ng presyo. Sa negosyo, kita ang pinakamahalaga. Tama ba, Izang? Siyempre, tignan natin ang kontrata. Qinju, masyado kayong mapagbigay ni Fu Cheng. hindi ka mananalo. Sa pakikipagtulungang ito, nagbigay kami ni Fu Cheng, hindi lang konti. Ang panalo ko. Wala sa iyo ang desisyon. Zhang, ang mga kondisyon ay tulad ng sinabi ko. May tanong ka ba, Zhang?
Napakaganda ng mga termino. Maaaring sabihin, lampas sa inaasahan ko, pero sa teknolohiya. Masyado bang strike to si Gifu? Nabalitaan kong, kailangang manalo si Gifu, ang pirma ko rito. Usapang lalaki ito. Negosyo lang. Hindi pwedeng isuko ang mahalaga. Alam mo dapat ito, Izang. Mali yan. Nagbago si Fu Cheng pagkatapos. May binago ba siya? Bakit iba ito sa nakita ko noon? Jizang, pakinggan mo ang alok ko. Sayang lang ang oras kay Fu Cheng. Hindi siya katulad ng pagsundo natin. Masyado kang magalang, Jichin. Kung ang kupang termino, pipiliin ko ang mas makabuluhan. Izang, ikaw ang bahala. Kahit ang kontrata ko, ay hindi kasing laki ni Fu Cheng. Nasa 2 bilyon pa rin. Pero inaalok kita. Nang malaking kita na, 600 milyon. Sa ganitong kondisyon, hindi ka mag-aatubili. Jichin, ang magandang alok mo, ay mahirap tanggihan. Chin mo yang, nababaliw ka na ba? Sa plano mo, talunan tayo. Malaki ang angka ninyo. Ang pagbibigay mo, ay para sa kinabukasan. Kailangan mong magpakatotoo. Ang nanlalamang sa nagtulong. Anong klase yang pangarap? Parang ipinagpapasa mo ang lahi. Kalokohan yan. Ito'y para sa mas mabuting layunin. Dapat ako ang manalo. Kung hindi ako pipirma, papatayin ako ng matanda. Pero, kung si Presidente Fu ay payag magbahagi ng teknolohiya, magbigay ng bahagi nito. Ginoong Zhang. Hindi pwedeng isuko ang teknolohiya. Hindi rin pwedeng pirmahan ang kontrata ni Qin Shuyang. Fu Cheng, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang balak mo? Katawa-tawa naman yan. Huwag mong pakialaman ang pirma ko. Ang makakapirma ng kontrata ngayon ay hindi ang tunay na may-ari. Medyo kawili-wili ang sinabi mo. Kung magulo ang isip mo, magpatingin ka. Huwag mong hadlangan ng pirmahan. Hindi pa napipirmahan ang kontrata. Sigurado ka bang talo na ako? Fu Cheng. Hindi mo ba nakikita? Tigilan mo na yan. Huwag kang mag-alala, klaro ang isip ko. Alam ko pa nga kung hanggang saan na tayo. Isa ka ring miyembro ng pamilya Qin. Bakit hindi ka sumama kina Qin Shuyang para hanapin si Ji Shaozang? Sa halip, nandito ka para mag-set ng meeting sa chairman namin. Dahil sinabi ni Presidente Fu, dito talaga mapagkakasunduan ang kontrata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Malinaw na may intensyon si Ji Zhang na pumirma kasama si Qin Shuyang. Kung hindi, ililipat ko ang mga patent. Tanggang magpalampas ng kita. Sa ganito kalaking kita. Tiyak na pipirma si Ji Zhang. Hindi pa tapos ang laban. Paano mo nasabi? Baka hindi ako ang huling pipirma. Tama ba, Izang? Talagang iba ka nga. Ipipilit mo pa rin ang dating kondisyon. Hindi ba tayo mag-uusap pa? Ji Zhang, huwag kang mag-atubili. Pirmahan mo na. Presidente Fu. Bibigyan kita ng 2 minuto para pag-isipan. Ginoong Zhang. Sige, bahala ka. Fu Cheng. Ji Zhang, sandali lang. Sige. Kung ano ang gusto ni Presidente Qin. Fu Cheng. Ako ang bahala. Ililipat namin ang mga patent. Ji Zhang, sa ganitong kita. Ano bang patent ang hindi mabibili? Presidente Qin, nagbibiro ka. Malaki talaga ang kitang ito. Subalit, magpapakumbaba na naman ako. Magbibigay ako ng dagdag na 100 M. Qin Shuyang, nawawala ka na sa sarili. Izang, tapusin na natin to. Kung pipirma ka, bilisan mo. Fu Cheng, baliw ka rin. Wala na akong pakialam. Tama ba, Ji Zhang? Pirmahan mo na. Presidente Fu, hindi mo ito pagsisisihan. Sige, talagang makulay si Presidente Fu. Hindi tulad ni Tangang Zhang Tianyi. Humihingi ako ng paumanhin. Ji Zhang. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ang oras. Papunta na ang pirma ng kontrata. Salamat, Izang. Pagbati, Presidente Fu. Anong pakaan ninyo? Sina Ji Zhang at Ji Fu, pakitingnan ng resibo ng kontrata. Peke ito sigurado. Hinahapak mo ang kopya. Walang saysay yan. Qin Zuyang. Wala ka ng pwesto sa angkan namin. Tapos na ang panahon mo. Umalis ka na.
Ano ang nangyayari? Nagpapatigas ka na naman. Pangalawa pa rin si Ezang. Si Matandazang pa rin ang puno. May pansamantalang ayos ako. Naipasa ko na ang kontrata. Sa labas, ako ang laging pinuno ng angkan. Paano nalaman ni Jifu? Wala akong kapangyarihan magdesisyon. Usap-usapan lang sa loob. Parang naupahan na ang opisina ni Ezang. Gusto ba ni Ezang maging ang tunay na makapangyarihan? Dapat walang illegal na anak. Ayaw mo makipag-agawan sa yaman ng pamilya, di ba? Sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Mahal, nagkamali ako. Sa susunod, ipapaliwanag ko lahat. Mahal, tingnan mo ako.